Nanay, bakit ka pa natutulog? Bilis, gising na. Pagod ka ba? Imamasahe ko ang mga binti mo. Shouty yan. Halika rito. Halika at magpirma ka gamit ang daliri mo. Dadalhin ka ni kuya sa amusement park. Ha? Amusement park? Oo, tapos gusto sumakay ni Xiao Chan sa roller coaster. Anong klaseng kontrata ito? Siyempre, kontrata para sa pagiging tagapag-alaga. Maging mabait ka at halika rito. Kapag nagpirma ka na, pwede na tayong pumunta kahit kailan. Hindi ito kontrata para sa pagiging tagapag-alaga. Kontrata ito para sa paglilipat. Sinusubukan mong agawin lahat ng ari-arian ng pamilya mo at pati si Xiao Tian ay ipapadala mo sa ampunan. Sumumpa ka sa langit na aalagaan mo si Xiaoshan para sa akin. Pero bago man lang lumamig ang katawan ko, nagmamadali ka ng agawin ang ari-arian ng pamilya ko at saktan si Xiaoshan. Hindi mo talaga makikilala ang isang tao hanggang sa oras ng katotohanan. Mukhang tama ang desisyon kong mag-ayos ng libing. Ganon ba? Paano naman ako? Ako ang pinuno ng pamilyang Liu at ako ay sumusuporta kay Mu Xiaolong. Liu Haichuan, noong malugi ang pamilyang Liu at halos ikaw ay tumalon sa gusali, ako ang nagligtas sa pamilya gamit ang 1 bilyong yuan. Hindi ko inakalang ikaw rin ay magiging isang walang utang na loob. Kapag ako'y nagising, pag-uusapan natin ito ng maayos. Tatay, hindi mo ito magagawa. Huwag mong kalimutan na si tita mo ang nagligtas sa buong pamilyang Liu noon. Ang pagbangon ng pamilyang Liu ay dahil sa aking sariling kakayahan. Ano ang kinalaman ng patay na babaeng ito? Tatay, Tama na. Kung napakasama ng loob mo para sa tangang ito, edi ikaw ang pakasal sa kanya. sige, pakakasalan ko siya. Mula ngayon, ako ang asawa ni Mutian. Mananatili ako sa kanyang tabi sa hirap at ginhawa, hindi siya iiwan. Walang utang na loob ang angkan ng Liu, ngunit matuwid at tapat si Qing Shui. Siya lang ang handang protektahan ang aking Xiao Tian. Kapag nagising na ako, gagawin ko siyang reyna ko. Dalhin dito ang lahat ng mga shareholder ng Mew Group. Magsasagawa ako ng pagpupulong ng mga shareholder dito mismo sa bulwagan ng pagluluksa. Ang 20% ni Tita May plus ang 15% ni Xiao Tian, kabuuan ay 35%. 5% pa iyan kaysa sa pinagsama-samang inyo, kaya walang saysay ang desisyon ninyo. Ninang, bakit hindi mo iniwan sa akin ang mga shares na ito? Bakit ibinigay sa mga taong ito para lang lumabas dito at tutulan ako? Tatanungin ko kayo sa huling pagkakataon, susuportahan mo ba ako o itong maliit na tanga? Ako? Sinusuportahan si Mutian? Mutian. Mu Xiaolong, hindi mo ba nakikita? Nasa puso ng mga tao ang katarungan. Ang pagtrato kay Mutian ng ganito, hindi ka ba natatakot na si tita mo ay hindi magkakaroon ng kapayapaan sa kabilang buhay? Sisiguraduhin kong hindi makakapagpahinga ng payapa ang matandang ito kahit sa kamatayan. Tigil, Huwag mong sasaktan ang nanay ko. Gago ka, naghahanap ka ba ng kamatayan? Bitiwan mo. Nanay, magising ka na. Nanay. Ang lahat ng ari-arian ng pamilya mo ay akin. Anong karapatan mo, isang gago tulad mo na makipag-agawan sa akin? Tapos na ang misyon. Gusto ninyong lahat na takutin ako gamit ang patay na babaeng iyon, hindi ba? Ngayon ipapakita ko sa inyo. Sisiguraduhin kong mamatay ang matandang bruhang ito ng walang maayos na libing. hayop ka. Paano ito nangyari? Ito ba ay isang bangkay na muling nabuhay? Ang sino mang maglakas loob na hawakan kahit isang hibla ng buhok ng aking anak ay puputol-putulin sa libu-libong piraso. Sa liwanag ng araw, nakakakita ng multo. Mulan, ikaw, hindi ba't patay ka na? Tita, gising ka na. Xiao Tian, Qing Shui, alagaan mo ng mabuti si Xiao Tian.
Nagpanggap kang patay para lang subukan kami? Kung hindi ko sinubukan ang totoong hangarin mo, paano ko ipagkakatiwala sa iyo, si Xiaoqian at lahat ng nasa Mu Group? Mukhang tama ang desisyon kong subukan kayo. Mu Xiaolong, tunay kang walang utang na loob at mas masahol pa sa hayop. Si Mutian ay isang tanga. Talaga bang hahayaan mong siya ang magmana sa pamilyang Mu? Hindi ko kailanman inisip na si Xiaotian ang magmana sa pamilyang Mu. Ang gusto ko lang ay alagaan mo siya. Pero hindi mo lang inagaw ang mga ari-arian ng pamilya, sinubukan mo pang saktan si Xiaotian, ninais mo pang durugin ang aking kabaong. Wala kang konsensya. Wala akong ginawang mali. Kung may dapat sisihin, ikaw yon dahil may kinikilingan ka. Ibinigay mo lahat sa tangang anak mo. Ibinabalik ko lang ang nararapat sa akin. Anong mali ang ginawa ko? May kinikilingan, ako. Nung araw, ang pamilya nating tatlo ay napakahirap. Lagi kang may bagong damit at sapatos, samantalang si Xiaotian ay luma lang ang suot. Nang maglaon, nakapasok si Xiaotian sa pinakamagandang universidad. Pero ikaw sa technical school lang. Para matupad ang pangarap mong makapagkolehiyo, pinagawa ko kay Xiaotian na ipamigay sa'yo ang pwesto niya. Tapos, nang umayos ang Mu Group at lumago ang yaman natin, lahat ng mamahaling kotse at mansyon ay nakapangalan sa'yo. Oo, may kinikilingan ako. Pero ikaw ang pinaboran ko, ang aking ampon na anak. Marami akong utang sa sarili kong laman at dugo na si Xiaoxian. Yan ang totoo. Puro salita lang yan. Sa huli, mapupunta pa rin lahat sa kanya. Kung hindi siya naging tanga, matagal mo na akong pinalayas. Huli na para sabihin ang lahat ng ito ngayon. Mula ngayon, hindi ka na anak ko. Kukunin ko ang lahat ng mayroon ka sa pamilya mo. Pagkatapos, magpapatawa ko ng kumpletong pagbabawal sa iyo. Isang hayop na tulad mo, mas masahol pa sa baboy o aso, karapat dapat kang mamalimos sa kalye. At tungkol sa iyong pamilya, Liu, at kayong lahat na shareholders, lahat kayo ay nabigo sa aking inaasahan. Hindi lang titigil ang Mu Group sa lahat ng pakikipagtulungan sa inyo, kundi maglulunsad din kami ng kumpletong pag-agaw sa inyo. Pwede kayong mamalimos sa kalye kasama si Mu Xiaolong. Ang sampal na ito ay para sa pagpapahamak mo sa sarili mong kapatid. Ikaw, Ang sampal na ito ay para sa iyong kataksilan at kawalang utang na loob. Patayin siya. Patayin ang walang utang na loob na ito. Ang sampal na ito ay para sa iyong kawalang utang na loob. Magaling. Patayin siya. matandang bruha, ang lakas ng loob mong sampalin ako. Para sa ginawa mo kay Xiaoxian, isang sampal ay wala. Papatayin pa kita kung gusto ko. Bitawan mo, si Xiaolong na ang presidente ng Mu Group ngayon. Kailan pa naging karapatan mong magsalita, babae? Matandang bruha, ang lakas ng loob mong sampalin ang anak ko. Sa lawahan at sakim sa pera, yan ang magandang anak na pinalaki mo. Kung wala lang si Qing Shui ngayon, ang pamilya Liu ninyo ay winasak na rin. Wakasan ang pamilya Liu, matandang bruha. Huwag mong kalimutan, pinatalsik na kita sa Mu Group. Ngayon, wala ka ng kinalaman sa Mu Group. Kahit isang asong kalye na tulad mo ay nangahas magsalita ng ganyang kayabangan. Hindi ba tinuruan kita na bantayan ng iyong bibig? Ikaw? Sige. May lakas ka ng loob, pero huwag mong kalimutan. Sa akin na ang Mu Group ngayon, mga gwardya. Mu Xiaolong, hindi ka na ang masusunod dito. Ang iyong ninong na si Zhao Liancheng ay may hawak pa ring 10% ng shares. Pagdating niya, magkakaroon ako ng 55%, isang ganap na controlling stake. Sa iyong 45% lang, hindi mo mapapasakamay ang Mu Group. Sigurado ka bang susuportahan ka ng iyong ninong? Binigay ko sa kanya ang lahat ng meron siya. Sino pa ang susuportahan niya kundi ako? Sino ang nagsabi niyan? Nasa likod ko si Xiaolong. Zhao Liancheng, anong sinabi mo? Sabi ko, nasa panig ako ni Xiaolong. Bingi ka ba? Hindi mo ba narinig? Zhao Liancheng, nakalimutan mo na ba na ako ang nagtayo sa iyo mula sa wala? Ang kinarating ko ngayon ay dahil sa sarili kong galing sa martial arts. At saka, malaki lang naman ang naging negosyo mo dahil sa proteksyon ng isang martial artist na tulad ko. Hindi ito kawalan ng utang na loob. Tinutulungan ko lang si Xiaolong na mabawi ang nararapat sa amin. Tagapangulo mo, akala ko ba ay... Ayos lang ako. Buhay at malakas pa ako. Ganun ba? Ako na ang namamahala sa Mu Group ngayon. Patay man siya o buhay, wala na iyong halaga. Sa anumang kaso, wala na siyang kinalaman sa mga usapin ng kumpanya. Ano ang ibig mong sabihin? Ako na ang tagapangulo ng Mu Group ngayon.
Pinalayas ko na ang matandang ito sa kumpanya. Ngayon, gusto kong palitan mo ang pangalan ng partner sa kontrata at ilagay ang pangalan ko. Mula ngayon, sana ay magkaroon tayo ng magandang pakikipagtulungan. Musya Ulong, nagbibiro ka ba? Si tagapangulo mo lang ang aming itinalagang partner. Bakit hindi ka na lang magpalamig sa ibang lugar? Mu Xiaolong, makinig kang mabuti sa akin. Kahit napatay na ako, hindi mo kailanman magiging partner sa proyekto. Lalo na't buhay at malakas pa ako ngayon. Sige, kaya ayaw mong palitan ha? Ito ay 30 bilyong piso. Ang kailangan mo lang gawin ay palitan ang pangalan ni Mulan sa kontrata at ilagay ang pangalan ko, Mu Xiaolong. 1 bilyon bawat letra iyan. Para sa mga susunod na pakikipagtulungan, mag-aalok ako ng 50% na bahagi sa kita. Gagawin kong napakayaman kayong lahat na partner. Mu Xiaolong, ikaw ang pinakawalang hiya. Upang makamkam ang kontrol sa Mu Group, handang-handang ka pang ipagbili ang interes ng kumpanya. Pera ang gumagalaw sa mundo. Matutulungan ko si Ginoong Jiang na kumita ng mas malaki. Siyempre makikipagtulungan siya sa akin. Ang kabuuang kita mula sa proyektong ito ay 1 bilyong piso lamang, pero 30 bilyon ang inaalok mo sa akin para lang magpalit ng pangalan. Basta't pumayag si Ginoong Jiang na makipagtulungan sa akin, mas marami ka pang makukuhang benepisyo sa hinaharap. Sa kasamaang palad para sa iyo, isang prinsipyo ang aking pinaninindigan. Ang mga proyektong ito ay magagawa lamang kung si tagapangulo mo ang namamahala. Ano ang ginagawa mo? Ang tanging dahilan kung bakit kami nakikipagtulungan sa Mu Group ay dahil kay tagapangulo mo. Sino ka ba? Hindi lang 30 bilyong piso. Kahit 30 bilyon pa ang ialok mo, ang pangalang mo lang ang aming kinikilala. Mga tanga ba kayo para tanggihan ng perang ito? Eksakto. Kung mapapatigil ang mga proyekto, kayo rin ay malulugi. Worth it ba talaga para sa matandang bruhang ito? Noong 10 taon na ang nakalilipas, kung hindi nagpondo si chairman mo para sa pagpapababa ng kahirapan at suporta sa agrikultura, ako at ang mga kababayan ko sa probinsya ay magsasaka pa rin para mabuhay. Noong minsan tinutugis ako ng mga loan shark. Kung hindi tinulungan ni Chairman Mu na bayaran ang mga utang ko, baka matagal na akong nabalian ng mga binti. Noong mga nakaraang taon, walang gustong mag-invest sa proyekto ko. Salamat sa matalas na mata ni Chairman Mu sa talento. Mula sa hirap na kumita ng 3,000 pesos isang buwan, naging mahigit 100 milyong pesos na ang kinikita ko kada taon. Isang maliit na pabor lang ito. Hahawakan mo ba talaga ng ganito katagal? Hindi ito maliit na bagay. Ito ay isang malaking kabutihang loob. Ang kabutihang natanggap ay dapat tandaan hanggang sa ika-800 taon. Hindi mauunawaan ng walang pusong gago na tulad mo yan. Sige, ayaw mong palitan siya ha? Kung ganoon, lalabagin ko ang kontrata. Hindi rin naman ako magbabayad ng multa at ang mga proyekto ninyo ay hindi na matutuloy. Magkakalugi tayong lahat, sabay-sabay tayong masisira. Ang paglabag mo sa kontrata ay problema mo. Hindi titigil ang aming mga proyekto. Habang nandito si chairman mo, tuloy-tuloy ang mga proyekto. Ano ang ibig mong sabihin? Tumulong si chairman mo sa amin noon. Ngayon kami naman ang tutulong sa kanya. Kaya kahit ninakaw mo ang Mu Group, ikaw na walang utang na loob, maaari kaming mag-ambag-ambag para tulungan si chairman mo na magtayo ng bagong Mu Group. Ano? Ano? Mag-i-invest ako ng 5 bilyong pesos kasama na ang lahat ng aking mga pabrika ng hilaw na materyales. Maglalagay ako ng 3 bilyong pesos kasama ang 3,000 empleyado. Mag-aambag ako ng 2 bilyong pesos kasama ang lahat ng aking mga supplier. 10 bilyon. 10 bilyong pesos na yan, Diyos ko. Hindi ninyo ito magagawa. Kami ang Mu Group. Kayong mga walang utang na loob na aso, paano ninyo nagawang tawagin ang inyong sarili bilang Mu Group? Huwag ninyong dungisan ang reputasyong itinayo ni Chairman Mu sa loob ng 2 taon. Kung saan nakatayo si Chairman Mu, yun ang tunay na Mu Group. Hindi ito pwedeng mangyari. Salamat sa tiwala. Mu Xiaolong, tingnan mong mabuti. Maagaw mo man ang aking nakikitang ari-arian, ngunit ang tunay kong kayamanan ay hindi mo kailanman makukuha. Ang katotohanan, kabutihan at kagandahan ay walang katumbas na halaga. Ang katapatan at pagkakaibigan ay higit na mahalaga kaysa sa 1,000 pirasong ginto. Sa kasamaang palad, hindi mo yon mauunawaan, walang utang na loob. Chairman Mu, hindi lang niya maaagaw ang iyong kayamanan. Kailangan pa niyang magbayad ng 30 bilyong yuan bilang kabayaran sa paglabag sa kontrata. At ang 30 bilyong yuan na iyon ang magiging puhunan para sa bagong Mu Group. Mga hayop kayo, wala sa akin ang 30 bilyong yuan. Sa kakayahan ko, kayang-kaya kong kitain iyon sa ilang minuto. Lahat ng meron ka ay galing sa akin. Saan ka kumuha ng kapal ng muka para magsabing may kakayahan kang kumita? Lahat ng aking pag-aari, pinaghirapan ko ng mag-isa. Wala iyan sa iyo. Wala sa akin? 20 taon na ang nakalipas, nakita kita bilang isang sanggol sa isang basurahan. Noon, papalapit na sa iyo ang isang kawan ng asong gubat. Muntik na akong mamatay sa pagsagip sa iyo. Inaamin mo ba ang utang na loob na ito? Aaminin? Wala akong aaminin. Kahit sinong mabuting tao ay sasagip sa isang sanggol na nasa panganib.
Kung hindi mo ginawa iyon, mas masahol ka pa sa hayop, talagang walang konsensya. Ang kapal mo pa para tawagin iyong utang na loob. Sige, hindi mo aaminin ang buhay na isinagip ko. Noong bata ka pa, para masigurong may sapat kang karne, para lumaki ng matangkad, puro gulay lang ang ulam namin ni Xiaoqian 3 beses sa isang araw. Hilo sa gutom at kulang sa nutrisyon araw-araw. Lahat iyon para makatipid sa iyong pagkain. Inaamin mo ba ang pagmamahal na ito sa pagpapalaki? Isinilang akong henyo. Siyempre kailangan ko ng pinakamagandang pagkain para lumaki ng malusog at malakas. Kayong dalawang walang kwentang ina at anak. Nagtitipid kayo sa pagkain ko para lang mamuhunan sa akin, umaasang makakakuha pa kayo ng higit sa akin sa hinaharap. Pagmamahal sa pagpapalaki? Bah! Pagkatapos mong magtapos ng kolehiyo, sabi mo gusto mong magnegosyo. Gumastos ako para ipadala ka sa ibang bansa para mag-aral pa. Nang bumalik ka, binigyan kita ng 300 milyong yuan para simulan ang iyong negosyo. Pero bigo ka at umabot pa sa 3 bilyong yuan ang iyong utang. Inubos ko ang buong kayamanan ko para bayaran iyon para sa'yo. Pagkatapos hinayaan pa kitang bumalik sa Mew Group bilang senior executive. Inaamin mo ba ang suportang ito? Ang kaliit-liit na suportang iyon, pangbigay lang sa pulubi. Kung ang totoong ina ko ang sumuporta sa akin, matagal na sana akong naging pinakamayaman sa Jiangcheng. Kailan ka biglang nagkaroon ng inang tunay? Pambihira ang estado ng inang tunay ko. Nakipagkita na ako ng palihim sa kanya. Sa suporta niya, sinuman sa inyong hindi natatakot, subukan ninyo akong galawin. Wala akong pakialam kung sino ang inang tunay mo. Isang simpleng bagay lang ang pagpatumba sa'yo. Patumbahin ako? Tatawagan ko siya ngayon para pumunta dito. Tingnan natin kung sino ang mapapatumba. Ganun ba? Sige, tawagan mo siya para pumunta. Matandang bruha ka, naghahanap ka ng kamatayan. Sige, igagran ko ang hiling mo. Hello? Ma, pumunta ka rito at tulungan mo ako. Nagpanggap ang matandang bruhang ito na patay para lokohin ako. Halika't turuan mo siya ng leksyon. Mu Xiaolong, hindi pa huli para humingi ka ng tawad. Marami nang sumusuporta kay auntie mo ngayon. Walang makakapagligtas sa'yo kahit sino pa ang pumunta. Huwag mong isama ang sarili mong inang tunay sa kapahamakan mo. Siya? Pakiusap! Ang inang tunay ni Xiaolong ay isang top executive sa nangungunang konsorsyum sa capital. Kaya niyang wasakin ang pamilya mo sa isang hininga lang. Kung hindi lang ako ayaw sumuko at gustong kunin ang pamilya mo, bumalik na sana ako sa nanay ko matagal na. Pero ngayon, kung tutulungan lang ako ng nanay ko na wasakin ang pamilya mo, saka ko makakamtan ang paghihiganti ko. Ang pamana ng Mew Group ay higit pa sa inyong maimahinasyon. Hindi mo lang ito mawawasak, hindi rin ito makakaskas ng kahit konti ng inang tunay mo. Isa ka lang langgam mula sa third-rate na kumpanya. Paano mo mauunawaan ang kapangyarihan ng isang tycoon? Ang tanging dahilan kung bakit ako nangahaskunin ang Mew Group ay dahil may suporta ako ng nanay ko. Ganon ba? Kung ganoon, sabihin mo sa nanay mo na magmadali. Gusto kong makita ang big shot na ito. Sige, malapit nang dumating ang nanay ko. Dilat na dilat ang mga mata mo at pagmasdan mong mabuti. Siya ang big shot na hindi mo makikita sa buong buhay mo. Mali ka, ako ang big shot na hindi niya makikita sa buong buhay niya. Kalakan mong magsinungaling. Ikaw, seryoso? Nanay, narito ka na rin sa wakas. Xiaolong, Siya ang iyong tunay na ina? Oo! Siya ang aking tunay na ina, si Han Dongji, executive ng Grupo Kowloon. Grupo Kowloon, yun ang pinakamalaking konglomerato sa Daxia. may chismis na sa likod ng Grupo Kowloon ay nakatayo ang maalamat na empress ng pananalapi na kumokontrol sa mga pangunahing ugat ng pananalapi ng Daxia. Ang isang executive ng Grupo Kowloon ay mas mabigat pa kaysa sa pinakamayaman sa Jiangcheng. Sa nakaraang 3 taon, para sa kapakanan ng aking anak, lihim kong sinusuportahan ang grupo mo. Kung wala ang koneksyon ng aking anak, ang maliit na grupo mo na ito ay hindi kailanman magiging malaki. Panaginip lang iyon! Ganun ba? Kailan pa nangailangan ang grupo mo na umasa sa'yo? Matandang bruha ka, nawawala na ang isip mo. Sa nakaraang 3 taon, bawat order ng grupo mo ay galing sa Grupo Kowloon. Lahat ay dahil sa connection ko at ng aking ina. Eksakto. Ang maliit na grupo mo na ito ay narating kung nasaan ito ngayon dahil sinusuportahan ko ang aking anak. Kaya kong itaas ito sa langit at kaya ko ring durugin ito sa alabok. Durugin ng grupo mo? Baka wala kang kakayahan para doon. Ganun ba? Kaya ipakita ko sa iyo kung ano talaga ang kaya kong gawin. Sa aking pangalan, maglunsad ng alok para sa pagbili sa grupo mo. Sa loob ng 3 minuto, gusto kong mawala ng walang bakas ang 10 bilyong yuan na ari-arian ng Mu. Ang 10 bilyong yuan ng grupo mo ay ang pinakamalaking daloy ng kapital sa Jiangcheng. Akala mo mapapawala mo yon sa isang pangungusap lang. Sino ka ba? Magtatanong ka sa akin?
Kahit gaano kalakas ang Grupo Kowloon, hindi nito kayang sirain ang isang 10 bilyong yuan na negosyo tulad ng Grupo Mu sa loob ng 3 minuto. Tama ka. Hindi pa aabot ng 3 minuto. 1 minuto ay sapat na. Ano ang nangyayari? Chairman Mu, may emergency. Hindi kilalang kapital ang naglunsad ng pagbili sa Grupo Mu. Ang 10 bilyong yuan na ari-arian ng kumpanya, lahat ay nawala na. Hindi ito pwedeng mangyari. Ito ba ang kapangyarihan ng Kowloon Group? Kalimutan mo ang maliit na Jiangcheng. Kahit sa buong Daxia, ang Kowloon Group ang may hawak ng kapangyarihan. Lahat kayo, umalis na kayo. Mauna na kayong umalis. Walang espesyal ang Kowloon Group tungkol sa'yo. Ang pagmamayabang mo ay katawa-tawa lang. Matandang bruha ka, natatakot ka na. Sa isang salita lang ng nanay ko, ang Mu Group ay magiging abo. Kung hindi yan paghahari, ano pa? Gumagamit lang siya ng kapangyarihan ng iba para mang-api. Matanda ka na, wala kang mapapala sa katigasan ng ulo mo. Nakita ng lahat. Ang nanay ko ay may koneksyon sa lahat ng dako. Siya ang gumawa sa Mu Group at kaya rin niyang sirain ito. Kung hindi, paano niya mapapawala ang 10 bilyong piso na ari-arian ng Mu Group sa isang kisap mata? Eksakto. Ang backer ni Xiaolong ay isang tunay na tycoon. Kaya niyang itaas ang pamilyang Mu o durugin ito ng husto. Kaya tama lang na kunin niya ang lahat mula sa pamilyang Mu. Tigilan mo ang pagdadahilan para sa iyong kawalang utang na loob. Walang kinalaman ang pag-angat ng Mu Group sa nanay ni Mu Xiaolong. Sa lahat ng mga taong ito, lubos mong sinamantala ang pagkakaroon ni Xiaolong bilang iyong ampon. Anong utang na loob ang pinagsasabi mo? Lahat ng narating ng Mu Group sa mga taong ito ay regalo mula sa akin. Dapat kang lumuhod at magpasalamat kay Xiaolong dahil hinayaan ka niyang umupo sa posisyong ito. Ako ang nagsamantala sa kanya. Ang biyaya ng pagligtas sa buhay mo, ang biyaya ng pagpapalaki sa'yo, ang biyaya ng pagsuporta sa'yo, ang utang ni Mu Xiaolong sa akin, hindi niya kayang bayaran sa isang buhay. Hindi kayang bayaran? Sa nakaraang 3 taon, lahat ng order ng Mu Group ay galing sa Kowloon Group. Kapag pinagsama-sama, eksaktong 10 bilyong piso, lahat ng mga order na ito ay nakuha sa pamamagitan ng koneksyon ng nanay ko. Ano ang pinatutunayan noon? Pinatutunayan nito na ako ang nagtayo ng Mu Group mula sa wala. Lahat ng ito tungkol sa biyaya ng pagligtas sa buhay mo, pagpapalaki sa'yo, pagsuporta sa'yo. Sapat ba ang 10 bilyong piso para bayaran lahat yan? Nandito mismo ang ebidensya. Pinatutunayan nito na ang pag-angat ng Mu Group ay talagang nakadepende kay Mu Xiaolong at sa kanyang tunay na ina. Eksakto. Hindi lang sinamantalahan ni Mulan ang kanyang ampon na anak. Halos sinipsip niya ito hanggang sa buto. Isang buong 10 bilyong yuan. Kahit patunay na ina ni Xiaolong simulan, matagal nang dapat na bayaran ang anumang utang na loob. Talagang tama. Gumagawa ako ng mabuti nang hindi humihingi ng kapalit, ngunit ang utang sa akin ni Xiaolong, kahit 10 bilyon, kahit 1 trilyon, hindi kayang bayaran iyon. Gumawa ng mabuti ng hindi umaasang mababayaran? Bah! Ngayon ay nagsisimula na akong maghinala. Ikaw ang human trafficker na nagdukot sa akin noon. Anong biyaya ng pagpapalaki sa akin? Anong biyaya ng pagligtas sa buhay ko? Sa tingin ko, gawa-gawa mo lang ang lahat ng iyon. Mu Xiaolong, hayop ka, anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Hindi ako nagsasabi ng kalokohan. Malamang, nalaman mo kung sino ang nanay ko noon. Kaya dinukot mo ako. Balak mong pangunahan at pagsamantalahan siya. Nabigo siyang pangunahan si Auntie Han kaya imbes, ginamit kanya sa lahat ng mga taong ito para punuin ang sarili niyang bulsa. Mas kasuklam-suklam pa iyon. Mu Xiaolong, ang pagiging walang utang na loob ay sapat ng kahihiyan. Hindi ko inakalang gagawin mo rin ang pagbaluktot ng katotohanan ng ganito. Baluktot ang katotohanan? Ito ang tinatawag na makatwirang paghihinuha. Makatwirang paghihinuha? 20 taon na ang nakalipas, wala pa ang Kowloon Group noon. At nang ma-promote si Han Dongji sa Kowloon Group, isa lang siyang manggagawa sa assembly line. Sabihin mo sa akin, anong human trafficker ang mangungunang sa isang ordinaryong tao na kumikita ng 3,000 yuan isang buwan? Paano mo nalaman na dati akong nagtatrabaho sa assembly line? Kahit na isa lang akong mahirap na walang kwenta noon, isang top executive ako ng Kowloon Group ngayon. Ang 10 bilyong yuan na halaga ng mga order na ibinigay ko sa Mu Group ay totoo. Walang daya. Tama yan. Ang tagumpay ng Mu Group ngayon ay lahat salamat sa mga paborableng order mula sa nanay ko. Ngayon, nandito ang mga kontrata, nakasulat ng malinaw. Ano pa ang masasabi mo? Ganun ba? Sigurado ka bang galing sa nanay mo ang mga order na yon? Bibigyan kita ng 1 minuto. Mag-isip kang mabuti bago ka muling magsalita sa akin. Siyempre naman. Ganun ba? Dilat ang mga mata mo at tingnang mabuti. Nakalagay ang gintong selyo ng Finance Empress sa kontratang ito.
Totoo nga. Ang CEO ng Kowloon Group ay walang iba kundi ang Finance Empress mismo. Lahat ng proyekto ay kailangan ng kanyang personal na pag-aproba. Anong problema doon? Ganun ba? Bakit hindi mo tanungin ang nanay mo? Anong klaseng proyekto ang karapat-dapat sa personal na selyo ng Finance Empress? Bilang isang simpleng executive, may karapatan ka bang mga siwa ng ganong proyekto? Matandang bruha, winasak na ng nanay ko ang angkan ninyong mu. Ngayon, gusto mong sundin kita? Sino ka ba? Tama siya. Ang mga proyektong nangangailangan ng personal na selyo ng Finance Empress ay pawang mga S-class project. Opisyal, ang isang executive sa ranggo ko ay hindi kwalipikadong humawak sa mga iyon. Linisin mo ang mga tainga mo at makinig kang mabuti. Lahat ng S-Class project sa Kowloon Group ay personal na sinusuri at pinangangasiwaan ng Finance Empress mismo. Wala yan sa kinalaman nitong hamak na executive mo. Pero may kapal pa ng mukha siyang sabihing kanya ang lahat ng proyektong ito. Paano kung malaman ito ng tunay na Finance Empress? Kung wala itong kinalaman sa nanay ko, may kinalaman ba ito sa iyo? Kahit ano pa, executive pa rin ang nanay ko sa Kowloon Group. Ayaw kong maniwala na papanigan ng Finance Empress ang isang estranghero kaysa sa kanyang pinagkakatiwala ang tauhan. Eksakto. Kahit na S-class project ang mga ito, ako talaga ang personal na nagbabantay sa mga ito. Ito ang patunay na pinahahalagahan at pinagkakatiwalaan ako ng Finance Empress. Kaya hinayaan niya akong pangunahan ang mga proyektong ito para mapakinabangan ng anak ko. Ni hindi mo man lang nakita ang Finance Empress, huwag mong isipin na pinahahalagahan ka niya. Ikaw, Nakatayo ang Finance Empress sa tuktok ng yaman ng Daxia, tinaguri ang diyosa ng negosyo. Kahit ang nanay ko, isang executive sa Kowloon Group, ay hindi pa siya nakikita. Sa tingin mo ba, makakaya iyon ng isang matandang bruha mula sa third-rate na kumpanyang tulad mo? Siyempre hindi ko kaya dahil ako ang tinatawag ninyong diyosa ng negosyo, ang Finance Empress na nakatayo sa tuktok ng yaman. Dahil ako ang tinatawag ninyong lahat na Empress ng pananalapi. Matandang bruha, papatayin mo ako sa katatawa. Ikaw, mula sa isang third-rate na kumpanya, naglakas loob kang magpanggap bilang CEO ng Kowloon Group, ang Empress ng pananalapi. Natakot ka ba ng husto sa pagbagsak ng Mu Group kaya nabaliw ka at nagsimulang magsalita ng kalokohan? Ang Empress ng pananalapi ay bilyonaryo. Paano kaya na hindi ko alam na meron kang ganoong kasikreto at kahanga-hangang pagkakakilanlan? Marami akong sikretong pagkakakilanlan. Himala na kong matuklasan ninyong mga palakang nasa balon ang mga iyon. Matandang bruha, ang pagpapanggap bilang Empress ng pananalapi ay isang malaking krimen. Eksakto. Ang Empress ng pananalapi ay hindi lang CEO ng Kowloon Group. Siya ang kumokontrol sa ekonomiya ng Daxia. Ang sinumang magpanggap sa kanya ay makukulong ng 10 taon ng tuloy-tuloy. Ang pagkakulong ay napakaliit na parusa lang. Ang pagpapanggap bilang CEO, marami akong paraan para pagsisihan niya ang pagiging buhay niya. Ang Empress ng pananalapi ay maaaring mataas at makapangyarihan sa paningin ninyo, pero wala siya sa akin. Bakit ko pa pag-aaksayahan ng panahon ang pagpapanggap sa kanya? Matandang bruha, talagang matalas ang dila mo. Nagmamatigas ka pa rin kahit harap-harapan mo na ang kapahamakan. Sinasabi mong ikaw ang Empress ng pananalapi. Patunayan mo, magpakita ka ng ebidensya. Kung hindi mo mapatunayan, sisiguraduhin kong mabulok ka sa bilangguan habang buhay. Tita mo, hindi mo dapat ginaya ang Empress ng pananalapi. Ang pag-offend kay Handong Ji ay personal na galit lang, pero ang pagpapagalit sa Empress ng pananalapi ay magdudulot ng lubusang pagkawasak sa iyo. Huli na para magsisi. Matandang bruha, sinasabi mong ikaw ang Empress ng pananalapi. Patunayan mo. Kung hindi mo kaya, papagbabayarin kita ng mabigat. Sino ang nagsabing hindi ko mapapatunayan? Ngayon, ibukan ninyo ang inyong mga mata at panooring mabuti. Ano ito? Ang selyo ng Empress ng pananalapi. Nanay, huwag kang matakot sa kanya. Peke lang yan, mabibili lang sa tabi-tabi. Isang sako nito, 500 yuan lang. Sabi mo peke-peke na. Siyempre, peke yan. Mahigit 20 taon na tayong magkasama. Kabisado ko na ang lahat sa'yo. Dati, nagtitinda ka lang ng masarap na pancake. Mula sa isang maliit na tindahan ng pancake hanggang sa grupo mo na bilyon-bilyon ang halaga, yun na ang limitasyon mo. Trilyon-trilyong grupo Kowloon? Panaginip lang yan. Tama, nakaabot lang ang grupo mo sa bilyon-bilyon dahil sa suporta ng tunay na ina ni Xiaolong. Nagpapanggap kang Empress ng pananalapi? Sa tingin ko, Empress ka ng kahambugan. Peke talaga ang selyo mo. Ang grupo mo ay takip lang ng aking tunay na pagkatao. Una, itinatag ko ang grupo mo para alagaan kayong magkapatid, ikaw at si Xiao Tian. Sa kasamaang palad, nasiraan ng bait si Xiao Tian at ikaw naman ay isang walang utang na loob.
Matandang bruha, talagang ayaw mong sumuko. Mahigit 20 taon akong naging ampon mo. Paano mo itinatago ang tunay mong pagkatao sa taong pinakamalapit sa'yo? Narito ngayon ang aking tunay na ina at siya ay isang executive sa Grupo Kowloon. Nagpapanggap ka bilang Empress ng Pananalapi. Sinasalubong mo ang iyong kapahamakan. Tama! Ako ay tauhan ng Empress ng Pananalapi. Kasing kilala ko ang kanyang selyo gaya ng aking sariling palad. Ang tunay na selyo ng Empress ng Pananalapi ay gawa sa isang karat na itim na ginto na nagkakahalaga ng 100 milyong yuan. Isa lang ito sa buong mundo at imposibleng magaya. Talagang walang katulad, hindi talaga magagaya. Ay, matandang bruha ka. Talagang ayaw mong umamin ng pagkatalo hanggat hindi mo nakikita ang iyong libingan. Ayon sa alamat, ang itim na ginto ay nagliliwanag ng gintong liwanag kahit nasa dilim. Sabi mo tunay, may lakas ka bang subukan ito? Patayin lang ang mga ilaw. Ang tunay na selyong itim na ginto ay magliliwanag sa dilim. Malalaman natin kung tunay o peke sa isang iglap. May lakas ka bang sumubok? Tita mo, huwag mong subukan ito. Kung sumabog ito, wala nang atrasan. Gago, sumabog na ang lahat. Kung hindi ito matapang na subukan ng matandang ito, peke ito, mabubulok ka sa kulungan habang buhay. Ikaw, Qingxue, huwag kang mag-alala, hindi ako kayang galawin ni Mu Xiaolong. Subukan mo, wala akong ikinatatakot. Sige, paano kung peke pala? Kung peke ito, gagawin ko ang anumang gusto mo sa akin. Kung peke ang selyong ito, kriminal siya na nagpanggap bilang Empress of Finance. Marami akong paraan para pabulukin siya sa kulungan magpakailanman. Ma, ang pagkulong lang sa matandang ito ay napakadali para sa kanya. Mga gwardiya, dalhin ninyo ang appraisal hammer. Espesyal na ginawa ang appraisal hammer na ito para durugin ang mga peke. Kung peke katulad ng selyong ito, dudurugin ko kayong dalawa. Mu Xiaolong, halimaw ka. Buhay pa ni tita mo ang gusto mo. Naghahanap siya ng kamatayan. Lahat ng ito ay kasalanan niya. Huwag kang magmadali. Paano kung tunay pala? Hindi pwedeng tunay iyan. Kung tunay, kakainin ko ang martilyong ito. Mabuti, sinabi mo iyan. Bulag ang mga mata na hindi makakilala ng tunay na ginto. Patayin ang mga ilaw. Ngayon, idilat mo ang mga mata mo at panooring mabuti. Dahil nagmamakaawa ka para mamatay, igagrant ko ang hiling mo. Patayin ang mga ilaw at subukan ng black gold. Matanda, ang gintong selyo mo ay hindi kumikinang. Peke ito. Ngayon sumama ka sa akin sa iyong pagbitay. Tita mo, mag-ingat ka. Imposible! Ang gintong selyong ito, kumikinang talaga. Ito nga talaga ang gintong selyo ng Empress ng Pananalapi. Imposible. Ako ang kanyang ampun na anak sa loob ng mahigit 20 taon. Kung siya ang Empress ng Pananalapi, paano ako hindi makakaalam? Peke ang selyong ito. Napatunayan ko na, kumikinang ito sa dilim. Gawa ito sa tunay na black gold. Paano mo pang itatatanggi ito? Hindi lang black gold ang kumikinang sa dilim. Fluorescent na lipstick lang ito ng anima. Tingnan. Kumikinang din ito sa dilim. Naiintindihan ko na. Tiyak na ang matandang ito ay gumawa ng kahit anong selyo at pinahiran ito ng fluorescent na pintura. Akala niya maluloko niya ang lahat sa trick na ito? Eksakto. Tama. Madaling pekein ang gintong selyong ito. Bigyan mo ako ng 500 pesos at makakagawa ako ng dosenang ganyan para sa kanya. Kayong mga tanga, ang pintura ay pwedeng kaskasin, pero ang tunay na black gold ay hindi mapuputol kahit ng laser cutter. Kung hindi kayo naniniwala sa akin, subukan nyo ito sa sarili nyo. Subukan, kalimutan mo na. Peke ito. Wala kaming oras ng nanay ko para sayangin sa iyo. Tama, may mas mahahalaga kaming gagawin. Sinong may oras para sa peking basura mo? Mga kasama, para ipagdiwang ang muling pagsasama ko at ang aking anak, nag-apply ako sa headquarters ng Grupo Kowloon para sa isang 100 bilyong yuan na order. Ito ay isang SSS class na proyekto na personal na inaprubahan ng tunay na Empress ng Pananalapi mismo. Malapit nang ihatid ng personal na sekretarya ng Empress ng Pananalapi ang order sa akin. Ikaw na maliit na clown na tumatalon-talon, malapit nang mahayag ang totoong kulay mo. Totoo ba ito? Xiaolong, kung talagang makuha natin ang 100 bilyong yuan na order mula sa Grupo Kowloon, hindi ka ba agad magiging pinakamayaman sa Jiangcheng? Pinakamayaman sa Jiangcheng, napakaliit ng pangarap mo. Kapag nakuha ko na ang 100 bilyong order na ito, ako na ang magiging numero 1 pinakamayaman sa trehen malalawigan ng Jiangnan. At pagkatapos, pamumunuan ko ang pamilyang Mu para maging 100 taong aristokratikong angkan. Sayang lang, wala na sa'yo ang lahat ng ito, matandang Mulan. Pinakamayaman sa Jiangnan, daang taong angkan,
Mga bagay lang yan na kayang-kaya kong gawin sa isang salita. Pero hindi mo na mararanasan kahit isa sa mga magagandang bagay na ito. Matanda, talagang ayaw mong sumuko. Darating na ang personal na kalihim ng Empress ng pananalapi dala ang order. Wala kang pakialam, ikaw, manood ka na lang habang umaakyat ako sa tuktok. Oo, Xiaolong. Karapat dapat ka sa lahat ng ito. Kung hindi mo siya tinalikuran, hindi ko sana nakuha para sa'yo ang order na ito. Pero ngayong tapos na ang lahat sa inyong dalawa, matutulungan na kitang umangat ng walang pag-aatubili. Uumangat, walang utang na loob. Kung wala ang suporta ko, nasa kanal ka pa rin. Matanda, ang bibig mo parang bato sa kubeta, mabaho at matigas ang ulo. Hintayin mo, malapit nang ihatid sa akin ng kalihim ng Empress ng pananalapi ang order. Saka natin makikita kung paano ka magwawakas. Eksakto. Nagpanggap ka pa bilang Empress ng pananalapi. Talagang naghahanap ka ng kamatayan. Pagdating ng kalihim ng Empress ng pananalapi, tiyak na pagbabawian ka niya ng lahat. Hindi na kailangang hintayin ang kalihim ko. Kaya kong pagbayaran ka ngayon din. Xiaoye, kanselahin agad ang 100 bilyong yuan na order sa Jiangcheng at saka tanggalin si Han Dongji. Mga taong katulad niya ay hindi karapat-dapat manatili sa Grupo Kowloon. Xiaoye, kanselahin mo agad ang 100 bilyong pisong order sa Jiangcheng at saka tanggalin mo si Han Dongji. Hindi karapat-dapat ang mga tulad niya na manatili sa Kowloon Group. Matandang bruha, talagang nababaliw ka na. Hindi siya nababaliw. Sobra lang siyang na-inlove sa role niya. Akala niya talaga siya ang Empress of Finance. Huwag kayong masyadong magtawa. Iyakan ang aabutin ninyo. Matanda, SSSS class project ito na personal na inaprubahan ng Empress of Finance. Sino ang tinatakot mo? Akala mo basta-basta mo lang makakansela yan? Eksakto. At tanggalin si Tita Han? Lalong imposible yan. Siya ang pinakamataas na leader ng Kowloon Group sa Jiangcheng. Maliban na lang kung talagang tatalikuran ng Empress of Finance ang branch sa Jiangcheng. Walang paraan na matatanggal siya. Matanda, hindi mo nga alam kung paano gumagana ang mga proyekto ng Kowloon Group o kung paano inaayos ang mga tauhan nito. Tigilan mo na ang pagpapapansin dito, nagpapanggap kang CEO. Huwag kang magmadali. Malalaman natin ang sagot sa loob ng 3 minuto. 3 minuto? Senior executive ako ng Kowloon Group. Wala akong oras para mag-aksaya ng 3 minuto sa isang baliw na tulad mo. Mga gwardya, itapon niyo siya! Ma, pagbigyan natin siya, kaya nating maghintay ng 3 minuto. Kung itatapon natin siya ngayon, napakadali lang ng pinagdaanan niya. Gusto kong mapahiya siya sa harap ng lahat. Tama. Bigyan natin siya ng 3 minuto pa. Wala namang mangyayari eh. Kung wala talagang mangyari pagkatapos ng 3 minuto, saka natin siya pagtuturuan ng leksyon, sasampalin natin siya ng malakas. Walang kwenta sa akin ang 3 minutong ito pero para sa inyo, usapin ito ng buhay at kamatayan. Kung luluhod kayo ngayon at hihingi ng tawad, baka maawa pa ako at patawarin kayo. Matandang bruha, nawawala na ba sa isip mo? Kung wala talagang mangyari pagkatapos ng 3 minuto, ikaw ang luluhod at magmamakaawa sa akin? Tapos, dilaan mo ang sapatos ng bawat bisita dito hanggang sa maging malinis. Mu Xiaolong, tao ka ba talaga? Paano mo nagawa na makipagpusta sa iyong ninang? Ninang, ang matandang to ang sumira sa buhay ko sa kalahati ng aking buhay. Mabait na nga ako dahil hindi ko siya pinatay. Bakit pa tayo magsasayang ng salita sa ganoong hayop? Hindi niya rin naman maiintindihan. Ikaw, Tita mo, hindi ka pwedeng pumayag dito. Galit ka lang nang sinabi iyon, di ba? Huwag mong kalimutan, naghihintay pa sa iyo si Xiao Tian. Tita mo pa rin ang tawag mo sa akin ngayon? Nanay, Xiao Shui, huwag kang mag-alala. Hindi ako kayang hawakan ng mga payasong to. Pagkatapos kong ayusin ang basurang to, magpapakasal na tayo ng bongga para sa'yo at kay Xiao Xian. Saka ako mismo ang maglalagay ng korona sa ulo mo. Corona, malapit ka nang mabulok sa kulungan. Malapit nang matapos ang 3 minuto. Hindi ba't sinabi mong ikakansela mo ang 100 bilyong order at tatanggalin mo ang nanay ko? Ito ang unang beses na may nakita akong gustong-gustong maghanap ng kamatayan. Pigilan mo yan. Tapos na ang 3 minuto, walang nangyari. Ngayon, lumuhod ka at dilaan mo ang sapatos ko at ng nanay ko. Kung hindi, babaliin ko ang mga binti mo at pipiliting kitang lumuhod. Mu Xiaolong, hayop ka? Talagang gusto mong saktan ng nanay natin? Nanay mo siya, hindi akin. Nagpanggap siya bilang Finance Empress. Karapat dapat siya sa lahat ng mangyayari sa kanya. Gawin mo na. Ano, nakansela na ang 100 bilyong order. Natanggal na rin ako sa trabaho. Imposible. Imposible. Imposible! Sino ka? Sino ka talaga? Kaya kong kanselahin ang order at pwede ko pang putulin ang iyong lifeline. Ano sa palagay mo ako?
ikaw ang emperatris ng pananalapi. Ang emperatris ng pananalapi na nakatayo sa ibabaw ng 10,000 tao sa rurok ng kayamanan. Ma, anong ginagawa mo? Tawag lang yon. Pwede namang may nagpapanggap lang bilang CEO ng Kowloon Group. Pero Nakansela na ang 100 bilyong order at tinanggal na rin si Han Dongji sa kumpanya. Gago ka! Nangahas ka pang sabihing peking tawag yon. SSS class na proyekto yung 100 bilyong order na yon. Kahit gusto nating kanselahin yon, ang proseso pa lang ay tatagal ng hindi bababa sa 3 araw. Paano nakansela sa loob lang ng 3 minuto? Eksakto. Bukod pa riyan, si Auntie Han ang punong tagapamahala ng proyektong yon. Kung tatanggalin siya, sino ang mamamahala sa proyektong ito? Huwag mong sabihing ikaw, matandang bruha. Hindi kailanman mawawala ng walang dahilan ang proyekto ko. Lalo na ang isang 100 bilyong order. Kahit 1 trilyong order ay pwedeng kanselahin sa isang salita ko lang. Ikaw, huwag kang mag-alala, mag-aayos kami ng magbabati sa'yo kaagad. Sisiguraduhin naming pagtutuunan ng pansin ang proyektong ito. Ma, anong nangyayari? Anak, hindi na kansela ang 100 bilyong order. Darating na ang kalihim ng emperatris ng pananalapi. Narinig mo yon, matandang bruha. Hindi nakansela ang 100 bilyong order at darating na ang kalihim. Nahayag na ang maliit mong peking tawag na panloloko. Kinansela ng lupo ng mga direktor ang order na 100 bilyong yuan. Hindi pa lang nila na ipapaalam sa aking sekretarya. Kapag dumating ang aking sekretarya, malinaw na ang lahat. Tuloy-tuloy lang sa pag-imbento. Ipagpatuloy mo ang iyong mga kasinungalingan. Halos narito na ang tao at nagagawa mo pang magsalita ng kalokohan. Ang lakas ng loob mo. Pero tapos na kaming mag-aksaya ng oras sa iyo. Kung may sasabihin ka, ipunin mo na lang para sa pangkat ng seguridad. Halo, ito ba ang pangkat ng seguridad? May isang tao rito na nagpapanggap bilang reyna ng pananalapi at nagnanakaw. Halika't arestuhin siya. Darating na ang pangkat ng seguridad sa anumang minuto. Ang krimen ng pagpapanggap bilang reyna ng pananalapi ay sapat upang ikulong ka ng 3 buhay. Tama yan, tama yan, tama yan. Huwag kang mag-alala, darating na ang aking sekretarya. Kapag dumating siya at nakita ako ng personal, malalaman natin kung sino ang tunay at sino ang peke. Sa panahong iyon, kahit lumuhod ka hanggang magbutas ang sahig, hindi kita patatawarin. Hindi pa ako nakakita ng ganoong kapalaluang impostor. Sige, kung may sasabihin ka, ipunin mo na lang para sa hepe ng seguridad. Eksakto, ikaw ang dapat lumuhod at aminin ng iyong mga kasalanan. Bago dumating ang sekretarya ng reyna ng pananalapi, ang pinakamasama mong makukuha ay mga paratang ng panloloko. Ang pagkalanta sa bilangguan ay higit na sapat para sa iyo. Ngunit kung lumitaw ang sekretarya ng reyna ng pananalapi, na-offend mo na ang buong grupo Kowloon. Wala kang kahit isang lugar na tatayuan sa buong Daxia. Ang grupo Kowloon ay isang pangunahing multinasyonal na konsorsyo. Hindi lamang sa Daxia, ngunit kahit tumakas ka sa ibang bansa, mapuputol pa rin namin ang iyong buhay. Walang sinumang buhay ang may kapangyarihang putulin ang aking buhay. Ngunit kayo, kung lumuhod kayo at humingi ng awa ngayon, baka maawa ako sa inyong buhay. Kung hindi, kapag dumating ang aking sekretarya, parurusahan ko kayo sa ngalan ng reyna ng pananalapi. Ipapakita ko sa inyo kung ano ang tunay na impyerno. Ipapakita mo sa amin kung ano ang itsura ng impyerno? Kapag dumating ang hepe ng seguridad, ikaw impostor, ikaw ang unang itatapon sa bilangguan. Sino ang naglakas loob magpanggap bilang reyna ng pananalapi? Nagpapahamak ka. Siya ang nagpapanggap bilang finance empress, kapitana ng seguridad. Bilisan mo at arestuhin siya. Pagtingin ko sa kanya, may konting dating nga siya ng isang big shot. Ikaw ba talaga ay isang impostor? Mga tanga kayo, bulag at mangmang. Kapitana ng seguridad, huwag kang matakot sa kanya. CEO lang siya ng isang third-rate na kumpanya tulad ng Mu Group. Sa pinakamabuti, maliit na negosyante lang siya. Paano siya magiging isang business tycoon tulad ng finance empress? Eksakto! Tama. Kami ay pamilya ni Mulan. Maari kaming magpatotoo. Nangahas kayong tawaging pamilya ko ang sarili ninyo? Ang sinasabi ninyong patotoo ay walang kwenta. Sang-ayon ako. Para akusahan siya, kailangan ninyo ng material na ebidensya. Sige. Gusto mo ng material na ebidensya? Heto, nakikita mo ba itong trending na balita? Nasa ibang bansa pa ang finance empress at nakikipagnegosyo? Nasa ibang bansa siya? Paano siya makakapunta rito ng personal? May clone ba siya o ano? Alam ko na. Sabi ko sa inyo, ang tunay na finance empress ay libu-libong milya ang layo sa ibang bansa. Paano siya nakatayo rito? Gusto mo ng material na ebidensya? Heto na.
Mukhang impostor ka nga talaga. Sa ganitong kaso, sumama ka sa amin. Peke lang na balita iyon na inilabas ko. Ang nakikipagnegosyo sa ibang bansa ay peking tao ko lang. Ang tanging tao na kwalipikadong magpatotoo ay ang aking sekretarya at darating na siya anumang minuto. Ito, Kapitan, mayroon tayong saksi at material na ebidensya. Bilisan mo at arestuhin siya. Oo, ang sekretarya ng Kowloon Group ay ang pinagkakatiwalaang katulong ng Finance Empress. Kung dumating siya at makita nitong impostor na nagsasalita pa rin, siguradong magagalit siya ng husto. Kahit ang public security chief ng Jiangcheng ay hindi mangahas manggulo sa Kowloon Group. Kung aarestuhin mo siya ngayon, magiging malaking tagumpay iyan. Ngunit kung pakakawalan mo siya, sa palagay mo ba kayang tiisin ang Kowloon Group? Mga lalaki, hulihin siya. Gusto kong makita kung sino ang mangahas humawak sa kanya. Kalihimye. Kalihimye, narito ka na sa wakas. May isang tao rito na nagpanggap sa reyna ng pananalapi. Walang respeto ang matandang ito sa Kowloon Group o sa reyna ng pananalapi. Dapat mo siyang parusahan ng mabigat. Parusahan ng mabigat? Oh, Talagang kailangang parusahan siya ng mabigat. Ito ang lahat ng kanyang mga kasabwat. Huwag mong palalampasin ang sino man sa kanila. Siguraduhin mong hindi na sila makakapaglimos ng pagkain. Anong lakas ng loob mong magsalita? Kalihimye, hindi ba dapat dinala mo sa akin ang order na 100 bilyong yuan? Bakit mo ako sinampal? Ang order ng 100 bilyong yuan ay nakansela na. Matanda, nagsasabi ka ng kalokohan. Sino ang tinatawag mong sinungaling? Ang aking Xiaolong ang bayani na naglantad sa impostor na ito. Ang matandang ito ang mapangahas na sinungaling. Bakit si Xiaolong lang ang sinasampal mo at hindi itong bruha? Sino ang tinatawag mong bruha? Anong gagawin mo? Hawakan silang lahat at sampalin bawat isa ng 10 beses. o Sino ka? Anong ginagawa mo? Anong karapatan mo para gawin ito? Anong karapatan ko? Xiaolong, may karapatan ako dahil bulag kayong lahat at na-offend ninyo ang tunay na reyna ng pananalapi. Tingnan ninyong mabuti. Siya ang nangunguna sa listahan ng yaman sa mundo at humahawak sa buhay pangkabuhayan ng Daxia, ang trilyonaryong reyna ng pananalapi na lumikha ng alamat sa negosyo ng Kowloon Group. Siya ang tunay na empress ng pananalapi! Kung hindi ako ang empress ng pananalapi, walang sino man sa mundong ito ang karapat-dapat sa titulong ito. Hindi iyon sinasadya kanina. Patawarin ninyo kami, mahal na hari. Hindi ito maaari. Paano naging empress ng pananalapi ang matandang bruhang ito? Malinaw naman na isa lang siyang matandang babaeng sawi na umaasa sa aking suporta para mabuhay. Anong lakas ng loob mo? Hangal na mayabang ka, lumabas ka sa harap ko. Hindi totoo yan. Hindi ako naniniwala. Una, sampalin mo siya ng 10 beses para magising sa katotohanan. opo, Xiaolong, Ninang! Nanay, nagkamali ako. Ipagpaumanhin ninyo ako. Nagkamali ako. Nabulag ako ng kasakiman. Hindi mo nare-realize na nagkamali ka. Nare-realize mo lang na mamamatay ka na. Pigilan mo. Walang aalis. Sinabihan ko na kayong lahat dati. Kung inamin ninyo ang inyong mga pagkakamali noon pa, ituturing ko na lang kayong mga walang utang na loob. Putulin ang lahat ng ugnayan. I-freeze ang lahat ng inyong mga ari-arian. Pero patuloy kayong sumugal, naghahanap ng kamatayan sa bawat pagkakataon. Kaya huwag ninyong sisihin ako kung puputulin ko ang lahat ng inyong mga hininga sa ngalan ng Empress ng Pananalapi. Huwag pakiusap. Huwag. Sa aking pangalan, maglabas ng death warrant. Walang sino man sa Daxia ang pinapayagang magbigay sa kanila ng kahit isang sentimo o isang butil ng bigas. Gusto kong ang mga traidor at walang utang na loob na ito ay mamalimos at mamuhay ng mas masahol pa sa aso. Matandang bruha, kailangan ba talagang maging ganito kakawalang awa? Kayo ang may kasalanan nito. Binigyan ko kayo ng pagkakataong umalis. Kayo ang pumili ng landas na walang balikan. Ninong, titigil ka lang ba at manonood na wasakin kami ng matandang bruhang ito? Isa kang grandmaster sa martial arts. Ano ang magagawa ng mga karaniwang taong ito sa iyo? mga gwardya, palayasin ninyo sila. opo, tigil. Zhao Liancheng, ano ba ang iniisip mong ginagawa mo? habang nandito ako walang sino man ang makakapahamak sa kanila. Zhao Liancheng, talagang ipipilit mo ang sarili mo sa patibong na ito.
Malinaw na ipinaglalaban ako ng ninong ko. Pagkakapantay-pantay, kayong mga walang utang na loob, wala kayong karapatang sabihin yan. Bah, tinatawag mo ang ninong kong walang utang na loob. Pero ngayon, sa harap ng ninong ko, ikaw ang tunay na walang utang na loob. Tama, ako ay isang iginagalang na Grandmaster. Ilang beses ko nang ipinagtanggol ang pamilya mo. Kung hindi dahil sa aking proteksyon, sa tingin mo ba ay mapapanatili mo ang yaman mo at magiging komportable ka sa trono mong Empress ng pananalapi? Sa sarili kong kakayahan ko nabuo ang yaman ko at naging empress, wala yon sa'yo. Mulan, huwag mong kalimutan, noong unang itinayo ng pamilya mo ang kanilang unang pabrika, may mga gangster na dumating para mangikil. Ako ang isang eksperto sa martial arts ang nagtaboy sa kanila. Doon mo nakuha ang iyong unang malaking kita. Pagkatapos, personal kong sinanay ang buong departamento ng seguridad ng Mu Group. Dahil sa kanila, ang kumpanya ay naging payapa sa loob ng 20 taon at walang nangyaring aksidente. At 3 taon na ang nakalipas. Noong dinukot ka ng Bandit King ng Jiangnan, ako ang pumagitna, pinatumba siya at iniligtas ang buhay mo. Kung hindi dahil sa akin, matagal ka nang pinatay. Paano ka pa makakatayo dito ngayon at tatawagin ang sarili mong Empress ng pananalapi? Nakikita mo ba? Matandang bruha, paulit-ulit mo kaming tinatawag na mga walang utang na loob. Pero sa mga nakaraang taon, gaano karaming kabutihan ang ipinakita sa iyo ng ninong ko? At ngayon gusto mo siyang tuluyang lipulin. Sa tingin ko ikaw ang pinakawalang hiya at walang utang na loob sa lahat. Ang tawag mo sa akin na walang utang na loob ay baliktad lang ng katotohanan. Ikaw ang magnanakaw, tapos ako pa ang sinisisi mo. Mu Xiaolong, Zhao Liancheng, paano kayo nakakatayo dito at nagsasalita ng ganyang kabalbalan ng walang hiya? Hindi ba totoo lahat ng sinabi ng aking ninong? May lakas ka bang magkaila? Pasensya na, pero wala ni isang salita sa sinabi niya ang totoo. Noong unang itayo ang pabrika at may mga gulo, ako ang lumaban sa kanila. Siya, si Zhao Liancheng, hindi lang siya tumulong, nagtago pa siya sa banyo sa takot. Ikaw, nagsisinungaling ka. At tungkol naman sa security department, ang pangit ng tinuro mong skills kaya pinaalis ko sila lahat sa unang taon. Ang mga guardiang kinuha ko ay mga retiradong sundalo. Ang skills nila ay galing sa militar. Anong kinalaman mo doon? Kasalanan ba yon kung hindi nila kayang matutunan? Isa akong Grandmaster sa martial arts. Sige, yung Bandit King ng Jiangnan, ako ang nagpabagsak sa kanya. Hindi mo maitatanggi ang utang na loob na yon, di ba? Utang na loob? Wala akong naaalala na ganong utang na loob. Mulan, hayagan kang nagsisinungaling. Noong dinukot ka ng Bandit King ng Jiangnan, ako ang personal na lumaban sa kanya. At ngayon, ikakaila mo pa? Ninong, syempre hindi niya aaminin yan. Kung aaminin niyang tinulungan mo siya pag naghiwalay kayo, kailangan niyang ibigay sa iyo ang kalahati ng kanyang yaman. Ang sinasabi mong pagtulong na yan ay walang katotohanan. Isang tabi muna natin yan. Ang yaman ko ay bunga ng sarili kong paghihirap. Anong kinalaman mo doon? Ang aking ninong ay hindi lang isang Grandmaster sa martial arts, kundi isa ring makapangyarihan sa Martial Alliance. Ilang taon na ba niya kayong pinoprotektahan? Eksakto. Bilang Finance Empress, maraming tao ang naghahangad sa yaman mo. Kung wala ang proteksyon ng Grandmaster na ito at ang suporta ng Martial Alliance sa likod ko, paano mo mapapanatili ang yaman mo? Matanda, hindi mo man lang kami babayaran sa tulong namin. Ngayon, sinisiraan mo pa kami. Mas masahol ka pa sa hayop? Hayaan nating husgahan ng lahat. Sino ba talaga ang walang utang na loob dito? Nanay, totoo ba ito? Pinoprotektahan ako. Anong lakas ng loob mong sabihin yan? Mga gwardiya ng Kowloon Group, lahat sila ay martial artists. Sa lakas mong yan, hindi ka nga karapat dapat maging bantay pinto ko. Matandang bruha, nagsasalita ka ng kung ano-ano. Ang isang Grandmaster level na powerhouse, mga pinakamahuhusay na eksperto yan. Ang mga nakakaabot sa antas ng cultivation ng aking ninong ay kasing dali ng paghahanap ng balahibo ng phoenix at sungay ng unicorn. Parang palakas sa ilalim ng balon, hindi alam ang laki ng mundo. Sa mga ordinaryong tao, ang mga Grandmaster ay hindi kayang abutin. Pero sa paningin ko, ang pagpatay ng Grandmaster ay kasing dali ng pagkatay ng baboy o aso. Matandang bruha, nawala na sa isip mo. Finance Empress ka lang. Ano naman kung ang yaman-yaman mo? Ang kapangyarihan ng isang Grandmaster ay lampas sa imahinasyon mo. Tama, tigilan mo na ang pag-iiba ng usapan. Huling tanong ko na ito, aminin mo ba o hindi ang utang na loob na ito ng pagligtas sa buhay mo? Hindi. Ako ang nagligtas sa'yo noon. Kung hindi ko pinalayas ang Bandit King of Jiangnan sa isang galaw, matagal ka ng patay. Matandang bruha, talagang nawala ka na sa sarili mo. Ang tunay na may sala sa pagdukot na iyon ay walang iba kundi ang Bandit King of Jiangnan. Siya ang #1 na eksperto sa Southern Underworld. Isang top tier na Grandmaster. Kayang-kaya kanyang durugin sa isang pitik lang ng kanyang daliri. At ngayon sinasabi mo sa amin na ikaw ang nagpalayas sa kanya? Talagang nawala na sa isip yan. Mulan, kung talagang napalayas mo ang Bandit King of Jiangnan, di walang kwenta ang mga taon kong pag-aaral ng martial arts. Eksakto. Walang kwenta nga ang mga taon mong pag-aaral ng martial arts. Ikaw, Tumigil ka sa pagtatalo. Hindi makakatulong sa iyo ang pagtatalo.
Kahit na nasa kulungan na ngayon ang Bandit King of Jiangnan, may 100 paraan ako para dalhin siya rito mula sa likod ng rehas. Pagdating ng panahon, ang katotohanan na ang magsasalita. Sige, dalhin mo siya rito ngayon din. Pagdating niya, kailangan mong aminin ang utang na loob na ito, gusto mo man o hindi. At pagkatapos, ako mismo ang kukuha ng lahat ng bagay na sa akin. Tandaan mo, lahat ng ito ay utang mo sa akin. Ipapakuha ko agad ang hari ng tulisan ng Jiangnan mula sa bilangguan. Kapag nangyari yon, ninong pakisuyong bahaginan mo ako ng pera. Anak, sa binyag kita, ang perang ito ay utang niya sa akin at utang din niya yan sa'yo. Ang tagal niyang nagtago ng tunay niyang pagkatao, hindi man lang niya turing ang pamilya. Kayong mga walang utang na loob, paano nyo nagawang tawagin ang sarili nyong pamilya ko? Tumahimik ka pagdating ng hari ng tulisan ng Jiangnan. Dapat handa kang ibigay ang kalahati ng yaman mo para bayaran ang utang na loob ng tatay ko. Kapitan, narinig mo rin yon. Pakikuha nga ang hari ng tulisan ng Jiangnan mula sa bilangguan. May itatanong kami sa kanya. Matandang bruha, kami ang tinatawag mong walang utang na loob. Pero sa tingin ko, ikaw ang pinakawalang hiyang walang utang na loob sa lahat. Paano kung ako pala ang nagtaboy sa hari ng tulisan? Imposible. Ako talaga ang humarap at lumaban sa kanya noon. Maliwanag na naaalala ko. Walang saysay ang pagtatalogin. Pagdating ng hari ng tulisan ng Jiangnan, lalabas ang katotohanan. Kahit ayaw niyang kilalanin ang utang na loob na ito, ang lakas-lakas mo, hindi ba natin pwedeng kunin lang ang sa atin? Halatang inaapi nyo ang mahina gamit ang lakas at ninanakawan ako. Tigilan nyo ang pagpapanggap na mabait kayo. Utang niya to sa akin. Karapatan ko lang kunin ito pabalik. Tama na ang kalokohan sa kanya. Pagdating ng hari ng tulisan ng Jiangnan, mapilitan man siya, aaminin niya ang utang na loob na ito. Anong hari ng tulisan ng Jiangnan? Para sa akin, wala siyang iba kundi isang langgam na kayang durugin ng paa ko. Sino ang may lakas ng loob na nagsasalita ng ganyan kalaki? Paglabas ko sa bilangguan, papatayin ko talaga siya. Hari ng tulisan ng Jiangnan, talunan ka. Ang kapal ng mukha mong magmalaki sa harap ko. Hari ng tulisan ng Jiangnan, tanungin kita. 5 taon na ang nakalipas, iniligtas ng aking ninong ang matandang bruhang ito mula sa iyo. At tinalo ka niya ng walang kahirap-hirap. Aaminin mo bang talunan ka? Talunan? Ang lakas ng loob mong tawagin ako niyan. Nung dinukot mo si Mulan nun, isang galaw ko lang, napaurong ka. Ngayon, itatatawa mo pa? Ang totoo, siya ang tumalo sa akin. Zhao Liancheng, narinig mo ba yon? Sa lakas ko walang makakapantay sa akin. Ang pagpoprotekta mo sa akin ay isang malaking katatawanan lang. Imposible. Ako talaga ang tumalo sa hari ng tulisan ng Jiangnan sa isang galaw. Binayaran ka ba niya? Bayad? Ang tinatawag na hari ng tulisan ng Jiangnan ay isang maliit na magnanakaw lang sa paningin ko. Bakit ko pa siya pag-aaksayahan ng panahon para bayaran? Tama, ang lakas ng babaeng ito ay hindi kayang isipin. Noon, isang suntok lang niya, napilay ang kanang kamay ko. Kaya mo lang ako natalo. Kung tunay na tayo ay naglaban, isang daliri ko lang kayang-kaya kitang durugin. Nagsisinungaling ka. Isa akong Grandmaster sa martial arts. Ito ang aking Grandmaster token. Kinilala ng Martial Alliance. Tingnan mong mabuti. Kung papatayin kita, para lang yang paghinga sa akin, malinaw na tinatakpan mo lang ang matandang bruhang ito. Ako mismo ang nagpasok sa kanya sa bilangguan. Bakit niya ako pagbibintangan? Kung ipagpilitan mong itanggi ang katotohanan, bakit hindi natin kunin ang surveillance footage noong taong iyon? Tingnan natin kung sino talaga ang nagpaurong sa hari ng tulisan ng Jiangnan. Sige, gawin natin ang gusto mo. Ilabas ang surveillance tape. Makita ng lahat ang aking walang katulad na anyo nang itinaboy ko ang hari ng tulisan ng Jiangnan. Sakto, may magpakita nga ng footage ng surveillance. Oh, matandang bruha, kung talagang godfather ko ang nagligtas sa buhay mo noon, dapat handa kang ibigay ang kalahati ng yaman mo bilang bayad pinsala sa tatay ko. eksakto. Hindi ba't ikaw lagi ang nagpupumilit na magbayad utang na loob kami? Ngayon, pinababayaran ko sa iyo ang pagligtas ko sa buhay mo. Gagawin mo ba o hindi? Naku Godfather, dapat nga hatiin niya ang kalahati ng mga gamit niya sa'yo kapag nagdiborsyo kayo. Hindi pa kasama rito ang utang na loob sa pagligtas ng buhay. Maaari pa nga niyang ibigay lahat sa'yo at makatarungan pa rin yon. Tama! Ang sakim mo, baka malunod ka sa kasakiman mo. Huwag kang mag-alala dyan. Kinuha ko lang ang nararapat sa amin. Pag-usapan natin pagkatapos makita ang footage ng surveillance.
Narito mismo ang footage mula 5 taon na ang nakalipas. Pagmasdan ng mabuti ng lahat ng nandito. Tingnan natin kung sino talaga ang nagapi sa hari ng tulisan ng Jiangnan at nagligtas sa matandang bruhang ito noon. Oras na para malaman ng walang kwentang Zhao Lincheng ang tunay kong lakas. Bah, mahinang matandang babae. Kahit binayaran mo ang hari ng tulisan ng Jiangnan, ibubunyag kita sa footage na ito. Lahat kayo idilat ang mga asong mata ninyo at tumingin ng mabuti. Ang nagapi sa hari ng tulisan ng Jiangnan noon at nagbantay sa matandang bruhang ito sa halos buong buhay niya. Ang dakilang master na makapangyarihan. Sino nga ba talaga? Kaya si director mo pala ang nakipaglaban sa kanya. Ang galing niya. Paano ito nangyari? Kung hindi niya ako pinatumba ng isang galaw at sinira ang kanang kamay ko noon, kaya kong talunin ang 10 tulad mong walang kwenta nang nakapikit. Hindi ito pwedeng mangyari. Hindi ba't ako ang nagpinsala sa kanang kamay mo? Siya ang nagpinsala sa kanang kamay ko. Ang plano ko lang talaga ay dakpin ang babaeng ito para kumita ng pera. Pero hindi ko inaasahang makakatagpo ako ng walang kapantay na master. Noon abala ako sa pagtatakbo para iligtas ang buhay ko. Kaya ka naka-score sa akin. Kung nagharap tayo ng diretso, kayang-kaya kitang durugin na parang basura gamit lang ang isang daliri. Hindi ko akalain na ganito kalakas si tita mo. Imposible. Sa pang-araw-araw, hindi pa nga makabuhat ng isang timba ng tubig ang matandang ito. Paano siya naging martial god level expert? Itinago ko ang tunay kong lakas para hindi mahiya si Zhao Liancheng. Kung hindi, sa paningin ko, wala siyang kwenta kundi isang langgam. Hindi imposible ito. Ako ay isang grandmaster level na martial artist. Kahit harapin ko ng diretso ang Bandit King ng Jiangnan, kayang-kaya ko siyang talunin. Sa lahat ng mga taong ito, ako ang nagsilbing protection mo. Kung hindi ko tinalo ang Bandit King ng Jiangnan, patay ka na sana nang harapin mo siya. Hindi ikaw ang nagprotekta sa akin, ako ang nagprotekta sa iyo. Kalokohan. Sobra-sobra ang lakas ko para durugin ang Bandit King ng Jiangnan. Panoorin mong mabuti. Natalo ko siya noon at matatalo ko ulit siya ngayon. Nagpapahiya ka lang sa sarili mo. Imposible. Ninong, hindi ba't ikaw ay isang grandmaster level na powerhouse? Paano't hindi ka man lang nakalaban ng isang galaw laban sa Bandit King ng Jiangnan? May pagkakaiba-iba rin sa pagitan ng mga Grandmaster. Sa lahat ng mga taong ito, kung hindi ko lihim na pinalakas ang iyong lakas, ang sampal kanina ay sapat nang pumatay sa iyo. Zhao Liancheng, hindi mo pa rin nakikita ang tunay mong antas. Sa paningin ko, isa ka lang circus clown. Hindi ka nga karapat-dapat na pagbuhatan ko man lang ng kamay. Paano ito nangyari? Ang Bandit King ng Jiangnan ay tiyak na lihim na nag-ensayo nitong mga nakaraang taon, kaya pala lumakas ang kanyang lakas. Kahit hindi ko kayang talunin ang Bandit King ng Jiangnan, akala mo ba hindi kita kayang patumbahin? Binigyan kita ng pagkakataon pero pinili mo talagang magpakamatay. Paano ito nangyari? Ako ay isang dakilang master ng martial arts. Ang isang dakilang master ng martial arts ay parang langgam lang sa paningin ko. Maaari kitang bigyan ng walang katulad na martial arts at maaari rin kitang gawing isang walang kwentang lumpo. Ang Godfather ay isang eksperto sa antas ng dakilang master. Ang kanyang martial arts ay natutunan sa Martial Alliance. Martial Alliance. Iyon ang pinakamataas na antas ng martial arts. Ano ka? Anong kinalaman mo dyan? Tama. Kahit medyo kulang ang lakas ng Godfather, siya ang direktor ng Martial Alliance. Kung saktan mo siya, tiyak nalilipulin ng Martial Alliance ang buong pamilya mo. Direktor ng Martial Alliance, kahit ang pinuno ng Martial Alliance ay dapat lumuhod sa harap ko. Matandang bruha, talagang nawala na sa isip mo. Alam mo ba kung sino ang pinuno ng Martial Alliance? Siya ang estudyante ng alamat ng martial arts. Ang kanyang lakas ay maihahalin tulad sa isang Diyos ng martial arts. Mayroon siyang 800 na dakilang master at 100,000 na martial artist sa ilalim niya. Kayang-kaya niyang durugin ka sa isang pitik lang ng kanyang daliri. Mulan, akala mo ba ay hindi ka matatalo dahil lang natalo mo ako? Sa lakas mo, ang pagharap sa Martial Alliance ay parang langgam na humaharap sa elepante. Ininsulto mo ang Martial Alliance, kahit 10 buhay mo ay hindi sapat para mamatay ka. Ininsulto? Kahit ang pinuno ng Martial Alliance ay dapat magbigay galang sa akin, anong insulto ang sinasabi mo? Mulan, mukhang talagang ayaw mo nang mabuhay. Dahil napakawalang ingat mo, tatawagin ko ang pinuno. Tingnan natin kung magiging ganyan ka pa rin kayabang.
Hello? Ito ba ang pinuno? May nangahas na atakihin ako at nagpakita ng malaking kawalang galang sa Marshall Alliance. Pakipunta po at gawin siyang halimbawa. May naglakas loob na umalipusta sa Marshall Alliance. Mukhang sawa na sila sa buhay. Pupunta ako dyan kaagad. Kahit sino pa yan, sino mang mag-alipusta sa Marshall Alliance, hahabulin ko sila kahit saan. Matandang bruha, narinig mo ba yon? Dumadating na ang pinuno ng Marshall Alliance ngayon. Pagdating niya, kayang-kaya kanyang durugin sa isang pitik lang ng daliri. Isang talunan na tulad mo ang naglakas loob na walang respeto sa Marshall Alliance. Malamang babaliin ang mga paat kamay mo at isasabit sa plaza ng Marshall Alliance para makita ng lahat. Sige, sabihin mong pumunta siya. Hindi pa sigurado kung kaninong paat kamay ang mababali. Matandang bruha, talagang matapang ka dahil wala kang alam. Anong lakas ng loob mong saktan ako ang direktor ng Marshall Alliance? Hindi lang ikaw ang mamamatay, pati lahat ng nasa paligid mo. Sinabi ko na, direktor man o pinuno ng Marshall Alliance, iisa lang ang pagpipilian nila pag nakita ako. Lumuhod, kung may umaalipusta dito, kayo ang umaalipusta sa akin. Natatakot ka na't nababaliw ka na. Ma, tumigil ka na, hindi natin kaya ang Marshall Alliance. Opo, inang mahal. Kahit na trilyonaryo tayo, mga ordinaryong tao pa rin tayo sa huli. Bawat martial artist ay may pambihirang kakayahan, lalo na ang mga nangungunang martial master. Kahit gaano pa karami ang pera natin, hindi natin kayang labanan ang mga martial master na kayang lumundag sa pader at lumipad sa bubong. Sinabi ko na, lahat sila luluhod pag nakita ako. Umupo ka na lang at maghintay. Matandang bruha, talagang nabaliw ka na. Ngayon ka na ba luluhod o maghihintay ka na baliin ng pinuno ng Marshall Alliance ang mga binti mo at pilitin kang lumuhod habang buhay? Matandang bruha, dahil sa ating mga taon bilang mag-asawa, kung luluhod ka ngayon at babaliin mo ang sarili mong mga kamay at paa, papatayin kitang mabilis pagdating ng pinuno. Kahit lumuhod ka ngayon at magmakaawa, hindi ko gagawing madali ang kamatayan mo. Dahil ang mga walang utang na loob na tulad mo ay karapat dapat mamatay ng masakit at walang buong katawan. Talagang di ka luluha hanggat di mo nakikita ang kabaong. Pagdating ng pinuno, makikita natin kung sino ang magiging pile ng giniling. Sino ang may lakas ng loob na umalipusta sa Marshall Alliance at humawak sa mga tauhan ko? Sinong may lakas ng loob na bastusin ang Marshall Alliance at galawin ang mga tao ko? Leader, Dilat-dilatan mo ang mata mo. Kilala mo ba kung sino ako? Hindi. Mulan, nandito na ang leader at magsasalita ka pa ng ganyan. Gusto mo yatang magpaka-reincarnate agad. Leader, bilisan mo't putulin ang dila nitong walang modo. Naghahanap ka ng kamatayan. Leader, itong matandang bruha ang nagpasira ng pangalan ng Marshall Alliance. Bakit mo ako sinasaktan? Tama, inatake pa nga niya ako, ang direktor ng Marshall Alliance. Wala siyang respeto sa iyo o sa martial arts legend. Inatake ka niya? Dapat sinipa na rin kita. Lumuhod ka sa harap ko. Leader, bakit mo ako sinasaktan? Gago, alam mo ba kung sino siya? Siya ang nagtatag ng Marshall Alliance ng mag-isa, ang walang talong martial arts legend na kumukontrol sa mga mandirigma sa buong mundo. Siya pala ang martial arts legend. Tama na, tapos na ako magtago. Gusto kong maging simple pero di naman papayag yung lakas ko. Martial arts legend, titulo lang yan. Ang pagbastos sa martial arts legend ay isang malaking kasalanan. Pero ang pagpatay sa iyo ay masyadong madali. Sabihin mo, gusto mo ba akong gumawa o ikaw ang magpaputol ng iyong mga paa at kamay? Ako na ang gagawa. Huwag kang lalapit o papatayin ko siya. Zhao Liancheng, payuhan kita na huwag kang maghanap ng kamatayan. Kung mahahawakan mo pa ang binata, gagawin kong napakasakit ang iyong kamatayan ngayon. Zhao Liancheng, kung masasaktan mo kahit isang hibla ng buhok ng anak ko, gagawin kitang libu-libong piraso. Matandang bruha ka. Ginago mo ako ng husto. Malinaw na ikaw ang walang katulad na martial arts legend pero ipinagpilitan mong magpanggap bilang isang mahinang babae sa harap ko. Ikaw, niloloko mo lang pala ako sa buong panahong ito. Niloloko ka? Akala ko talaga nakakita na ako ng taong karapat-dapat sa buong buhay ko. Dahil doon, hindi ako nagdalawang isip na itago ang aking pagkatao para hindi ka mabigatan o ma-pressure. Tinuruan kita ng walang katulad na martial arts at ginawa kitang direktor ng Marshall Alliance. Pero bilang kapalit, kinain mo ang kamay na nagpakain sa'yo, ginawang puti ang itim, at ngayon sasabihin mong niloko kita? Hindi. Lahat ng meron ako pinaghirapan at pinag-aralan ko ng sarili ko.
Katarantaduhan, inutusan ako ng master na bigyan ka ng karagdagang leksyon para maturuan ka ng mga martial arts na yon. Sa galing mo, huwag nang magsalita tungkol sa pagiging isang grandmaster. Hindi ka man lang aabot sa pinakakaraniwang martial artist. Maging ang posisyon mo bilang direktor ng Martial Alliance ay regalo mula sa master. Alam niyang wala kang tunay na kakayahan, pero ang yabang mo naman. Sa sarili mong merito, hindi ka dapat naging direktor. Hindi, imposible. Sawa na akong magsayang ng hininga sa'yo. Pakawalan mo si Xiao Tian o ipapadala kita diretso sa impyerno. Nasa kamay ko ang anak mo, isang hakbang pa at papatayin ko siya. Sinabi ko na noon, kaya kong ibigay sa iyo ang walang katulad na martial arts at kaya rin kitang ipahamak magpakailanman. Mali ako, awa. Binigyan kita ng pagkakataong mabuhay pero pinili mong maghanap ng kamatayan. Sinabi ko sa'yo, kung saktan mo kahit isang buhok sa ulo ng anak ko, ipapadala kita diretso sa impyerno. Ilabas ang bangkay niya dito, anong malas? Oh! Tao, hilahin ang hayop na ito at ipakain sa mga aso. Nabayaran na ang utang ni Zhao Liancheng. Ngayon kayo naman ang susunod. Xiao Tian, ma, may masama. Lalong lumalala ang mga sugat ni Xiao Tian. Mamamatay na siya. Durog na ang lahat ng internal organs ni Xiao Tian. Siguro iyon ang hayop na si Zhao Liancheng. Palihim niyang sinuntok ng malakas si Xiao Tian nang bihagin niya ito. Ano na ang gagawin natin ngayon? Huwag kayong mag-alala inyong kamahalan. Aayusin ko ang pinakamahusay na medical team para gamutin agad ang binata. Ang pinakamahusay na medical team? Bingi ba kayong lahat? Hindi ba ninyo narinig? Ganap na durog ang kanyang mga internal organ. Patay na siya ngayon. Kahit na ang Diyos ay hindi siya maliligtas. Mu Xiaolong, kasabwat ka ni Zhao Liancheng. Mamamatay na si Xiao Tian at babayaran ko ito sa'yo sa tamang panahon. Ang lakas ng loob mong tumawa. Bakit hindi ako dapat tumawa? Sino sa inyo ang may lakas ng loob na hawakan ako? Bukod dito, sa lalong madaling panahon, kayong lahat ay luluhod at magmamakaawa sa akin. Patay ka na sa akin. Kung may mangyari sa anak ko, kayong lahat ay ililibing kasama niya. Sino ang tinatakot mo, matandang bruha? Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang totoo. Ang tunay kong ama ang hari ng medisina ng palasyo ng Dragon King. Ang palasyo ng Dragon King ay isang puwersang nakatayo sa lahat. At ang kakayahan ng aking ama sa medisina ang pinakamahusay sa dakilang siya. Si Mu Tian, ang tangang ito. Tanging ang aking ama lamang ang makakapagligtas sa kanya. Sabihin mo, hindi ba dapat kayong lumuhod at magmakaawa sa akin? Imposible. Ang tunay na ama ni Mu Xiaolong ay ang hari ng medisina ng Great Xia. Sabi sa alamat, kaya ng hari ng medisina ng Great Xia na buhayin ng patay at pagdugtungin ng mga buto. Mas nakakatakot pa, mayroon siyang alamat na Dragon Mother na sumusuporta sa kanya. Iyon ang puwersang nangunguna sa mundo sa kapangyarihan, katayuan, yaman, martial arts at kasanayan sa medisina. Tama! Ano ba yung tinatawag na financial queen? Ano ba yung martial arts legend? Sa harap ng Dragon Mother, mga walang kwenta lang silang lahat. Walang katulad sa mundo ang kasanayan sa medisina ng tatay ko. Pero kahit siya, tauhan lang ng Dragon Mother. Eksakto! Kahit gaano kakagaling, mas mabuti pa rin ang mag-asawa ng mayaman. Kahit bantay lang ng tarangkahan ng palasyo ng Dragon King ang asawa ko, 100 beses siyang mas makapangyarihan kaysa sa financial queen at martial arts legend mo. Ngayon kalahating patay na ang anak mo at ang asawa ko lang ang makakapagligtas sa kanya. Narinig mo ba yun, matandang bruha? Mabuti pang lumuhod ka ngayon din. Kung hindi, walang makakapagligtas sa mahal mong anak. Kaya kong iligtas ang sarili kong anak. Isang bantay lang ng tarangkahan ng palasyo ng Dragon King. Paano mo siya magagamit para takutin ako? Putang inang matandang hagad ka. Ang puwersang nasa likod ng tatay ko ay ang palasyo ng Dragon King. Paano mo siya matatapangan? Tapangan, sinasabi ko lang ang totoo. Dapat magpasalamat ang isang hari ng medisina kung maging bantay man lang siya ng tarangkahan ng palasyo ng Dragon King. Ma, tumigil ka nga. Ang hari ng medisina ay may palasyo ng Dragon King sa likod niya. Hindi natin siya kayang guluhin. Kahit gaano kayaman ang Kowloon Group, kahit gaano kalakas ang Martial Alliance, sa Great Xia lang sila makakapangyarihan. Pero ang palasyo ng Dragon King ay isang pangunahing puwersang nakatayo sa ibabaw ng buong mundo. Hindi natin kayang makipag-away sa kanila. Opo, inang mahal, nag-aagaw buhay ang binata. Umaasa pa rin tayo sa hari ng medisina para iligtas siya. Kaya kong iligtas ang sarili kong anak. Hindi ko kailangan ng tulong ng isang manggagamot na peke. Matandang hagad, talagang palaka ka sa ilalim ng balon. Wala kang alam sa lawak ng mundo. Nadurog na lahat ng internal organs ng anak mo. Kalahating patay na siya.
Ang tatay ko lang ang makakapagligtas sa kanya. Binibigyan kita ng huling pagkakataon. Isuko mo ang lahat ng ari-arian ng Kowloon Group at patirapain mo ang lahat sa Marshall Alliance para maglingkod bilang alipin sa akin at sa nanay ko. Kung hindi, panoorin mong mamatay ang anak mo. Ang Kowloon Group at ang Marshall Alliance, hindi ka ba natatakot na mabulunan ka sa mga yan? Ang tatay ko ang Medical King at may backing ang Dragon King Palace. Kayang-kaya kong durugin ang maliliit na puwersang tulad nito sa ilang minuto. Mamamatay na ang anak mo. Tatawagin ko na ang tatay ko ngayon din. Ito na ang huling pagkakataon mo. Sige, pagdating niya rito, mapapahiya lang siya. Magmalaki ka ngayon. Pero pag hininga na ang huling hininga ng anak mo, makikita natin kung paano ka luluhod at magmamakaawa sa akin. Hello tatay. Nag-aagaw buhay ang anak ng matandang yon. Ikaw lang ang makakapagligtas sa kanya. Bilisan mo ang pagpunta rito. Talagang luluhod yan at magmamakaawa sa iyo. Tapos mababawi ko na ang lahat ng karapat-dapat sa akin. Mu Xiaolong, ginagamit mo ang buhay ni Xiao Tian para takutin si tita mo. Mas masahol ka pa sa isang tulisan. Huwag mong insultuhin ang mga tulisan. Kahit ang mga tulisan merong dangal, pero siya, hayop lang siya. Xiao Shui, tulungan mo muna akong suportahan si Xiao Tian. Gagamitin ko ang aking panloob na lakas para mapatatag ang kanyang mga sugat, tapos gagamutin ko siya. Matanda, tinatawag mo akong hayop ngayon? Hintayin mong dumating ang tatay ko. Papaluhurin kita at magmamakaawa ka sa akin na parang aso kung walang tulong ng tatay ko. Tingnan natin kung gaano katagal mabubuhay ang anak mo. Ang tinatawag na Medical King ay isang manggagamot na walang kwenta. Kahit gustuhin niyang iligtas ang anak ko, hindi siya karapat-dapat. Pang-aalipusta, sino ka ba para pagdudahan ang kakayahan ko sa medisina? Sino ka ba at nag-aalangan kang pagdudahan ang kakayahan kong magpagaling bilang Medical King? Tatay, nandito ka na. Anak ng babaeng ito, naghihingalo na. Tiyak na magmamakaawa yan sa'yo para tulungan siya. Huwag kang mag-alala. Sa aking kakayahan sa panggagamot, ipaghihiganti kita at ang iyong ina. Hindi kailangan ng anak ko ng tulong mo para mabuhay. Ikaw ang dapat mag-isip kung paano ililigtas ang sarili mo. Ililigtas ang sarili ko? Ha! Matandang bruha ka! Nababaliw ka na ba? Ako ang iginagalang na Medical King, malusog at walang pinsala at may suporta ng Dragon King Palace. Sino ang may lakas ng loob na hawakan ako? Tatay, nagmamagaling lang yan ngayon. Anumang sandali na lang, lalala ang kalagayan ng anak niya. Hindi magtatagal, papaluhurin ko yan at magmamakaawa sa atin. Tayong tatlo! Kapag nailigtas ko na ang anak ko, babalikan ko kayong lahat. Nanay, anong gagawin natin? Matanda, hindi ba't nagyayabang ka na kaya mong iligtas ang anak mo? Tingnan mo siya. Mukhang oras na niya. Naipit na ang lahat ng internal organs ng batang ito. Kitang-kita sa mukha niya ang kamatayan. Kapag dumating na si Yama para kunin siya, walang makakapigil. Walang makakapigil maliban sa akin. Nanay, anong gagawin natin? Huwag kang matakot. Naku, tumigil na sa paghinga si Xiao Tian. Binigyan kita ng pagkakataon pero wala kang kwentang samantalahin ito. Patay na ang anak mo. Matandang bruha ka. Hindi ba't sinasabi mong kaya mo siyang iligtas? Paano mo napapatay ang sarili mong anak? Ang pagbuhay sa isang taong nasa bingit ng kamatayan ay hindi mahirap para sa akin. Kung handa silang lumuhod at magmakaawa sa akin, mabubuhay ko siya mula sa patay. Hari ng medisina, pakiusap. Iligtas mo si Xiao Tian. Gagawin ko ang lahat. Walang saysay kahit anong gawin mo? Wala ka ng halaga sa pamilya Liu? Hindi naman sigurado. Manugang na siya ng pamilya mo. Siya ang may pasya para sa matandang bruhang ito. Oh. Xiao Shui, huwag mo silang pagmakaawa. Ako ang magliligtas kay Xiao Tian. Matandang bruha, wala kang magagawa. Nagsasalita ka pa. Ikaw ang pumatay sa sarili mong anak. Huling pagkakataon mo na ito. Lumuhod ka ngayon. Baka sakaling isipin ng tatay kong tulungan siya. Ako, luluhod ako. Huwag kang luluhod. Xiao Tian, ibabalik ko siya kaagad. Ililigtas? Panaginip lang yan. Ganap na wasak ang kanyang mga lamang loob. Hindi uubra ang acupuncture. Gamot lang ang makakapagligtas sa kanya. Panoorin ninyo. Ito ang aking life reviving pill. Ito lang ang makakapagligtas sa kanya. Hari ng medisina, pakiusap. Ibigay mo sa akin ang pill. Iligtas mo si Xiao Tian. Gagawin ko ang lahat. Ikaw ay walang kwenta. Ang grupo ng matandang bruhang ito at ang Marshall Alliance, yan ang may halaga. Hindi sapat ang pagluhod mo lang. Ano pa ang gusto ninyo? Sabihin mo sa matandang bruhang ito na isuko sa akin ang kanyang grupo at ang Marshall Alliance at paluhurin mo siyang dilaan ang aming sapatos. Tulad mo,
Saka ko palang iisiping ibigay ang pill na ito. Ma, narinig mo ba yon? Hindi uubra ang acupuncture. Gamot lang ng hari ng medisina ang makakapagligtas sa kanya. Ma, walang alam ang gurang na yan. Basta't nandito ako, magiging maayos si Xiaotian. Magtiwala ka sa akin, huwag kang magpaloko sa kanila. Pero, Nabaliw na talaga ang matandang bruhang ito. Papatayin niya ang sarili niyang anak. Sige, manood na lang tayo ang palabas ng isang inang pumapatay sa sariling anak. Ha, hindi pa ako nakakita ng ganyan sa buong buhay ko. Tangang-tanga naman siya, mas mabuti pang mamatay na lang siya. Ganun ba? Hindi mo makakausap ang palaka sa balon. Ngayon, mga walang utang na loob, masasaksihan ninyo ang kapangyarihan ng 9 Reincarnation Divine Needles. Xiaotian. Nawala si Xiaotian. Xiaotian. Hindi. Nailigtas na si Xiaotian ng aking siyam na pagkakatawang mahiwagang karayom. Nagkakatulad lamang siya ng pagkawala ng malay na parang patay. Magigising din siya. Alagaan mo siyang mabuti at punasan mo ang dugo sa kanyang mukha. Siyam na pagkakatawang mahiwagang karayom. Bah! Kung talagang alam niya ang siyam na pagkakatawang mahiwagang karayom, baka may pag-asa pa siyang iligtas ang tangang ito. Ngunit sa kasamaang palad, ang teknik na ito ng pagkarayom ay isang natatanging kasanayang taglay lamang ng inang dragon. Tama, sino ba naman ang inang dragon? Siya ang numero 1 tao sa ilalim ng langit at lupa. Sa tingin ko ay nawawala na sa sarili ang matandang ito. Pinatay niya ang isang tao sa kanyang sinasabing paggamot. Isa siyang mamamatay tao. Dapat ngayon din ay dumating ang pulisya at arestuhin siya. Hindi patay ang anak ko. Kung sino man sa inyo ang maglakas loob na muling sumpain siya, pupungusan ko ang mga dila ninyo. Nawalan lang ng anak ang matandang ito. Sira na ang kanyang isip at nagsasalita ng kung ano-ano. Tumigil na ang kanyang paghinga, wala na ang pulso. Kung hindi ito kamatayan, ano pa? Eksakto! Ganap siyang baliw, nabubuhay sa sarili niyang pantasya. Kahit maging isang bunton ng buto ang kanyang anak, iisipin pa rin niyang buhay ito. Ha! Ang siyam na pagkakatawang mahiwagang karayom ay nakakapagpabuhay ng patay at nakakapagdugtong ng buto. Kahit tunay nga siyang maging puting buto, maililigtas ko siya. Nakikita mo ba? Talagang nawawala na sa sarili ang matandang ito. Hindi makakatulong ang pagpapanggap na baliw. Ang pagpatay ay kailangang magbayad ng buhay. Tama, kahit ikaw pa ang reyna ng pananalapi at alamat ng sining ng pakikipaglaban, kailangan mo pa ring magbayad ng buhay sa pagpatay ng tao. Dapat maghiganti sa pagpatay. Xiaotian. Xiaotian. Gising na ako, Ching Shu. Xiaotian. Xiaotian, gising ka na? Ito, Paano ito nangyari? Xiao Shui, gising na ako. Nanay! Nanay! Parang ang haba ng panaginip ko. Sa panaginip, tinalikuran ka ni na Kuya at Ruyan at sinubukan pa nila akong patayin. Xiaotian, hindi ito panaginip pero nasagot ko na ang balak nila. Xiaotian, hindi lang nagising, bumalik ka pa sa normal. Bumalik na ako sa normal. Ang aking Xiaotian, ang mabuting tao ay laging may mabuting kapalaran. May hematoma ka sa utak noon. Kahit ako, hindi ako nangahas na gamutin ka ng basta-basta. Natatakot akong masaktan ka. Hindi inaasahan, ang paggamit ng siyam na pagkakatawang dibinong karayom ngayon ay talagang nagpawala sa hematoma sa utak mo. Imposible ito! Talagang alam mo ang siyam na pagkakatawang dibinong karayom. Bumuhay mo ang tangang ito mula sa kamatayan. Ikaw ba talaga ang Dragon Mother? Paano ito nangyari? Ang Dragon Mother ay isang pinakamataas na pagkatao sa libu-libong tao. Ang matandang bruha na ito, siya lang ang reyna ng pananalapi at ang alamat ng martial arts. tama, mahigit 20 taon ng ampon ni Xiaolong ito. Kung siya ay talagang isang malaking tao tulad ng Dragon Mother, matagal na sana niyang ibinunyag ang kanyang pagkatao. Wala ka ng karapatang malaman kung sino ako. Ngayon oras na para pag-usapan natin ang lahat ng issue. Hindi mo ako maaaring hawakan. Ang aking ama ay ang Medical King at ang Dragon King Palace ang sumasaklaw sa kanya. Tama, ako ang kagalang-galang na Medical King na sinusuportahan ng iginagalang at walang katulad na Dragon Mother. Ilan ang buhay mo para mangahas kang hawakan ako? Ang palasyo ng Dragon King ay hindi naman kagila-gilalas. Pagkatapos mong makita ang aking siyam na pagkakatawang karayom ng Diyos, dapat alam mo na kung sino ako.
Anong pagkatao ba ang maaari mong taglayin? Dahil lang alam mo ang siyam na pagkakatawang karayom ng Diyos, magkakalakas loob ka ngang magpanggap bilang si Dragon Ina? Nagpapanggap, ang siyam na pagkakatawang karayom ng Diyos ay eksklusibong kasanayan ni Dragon Ina. Bakit hindi mo tanungin ang sinasabi mong ama mo kung totoo iyon? Oo. Pero hindi, mas naniniwala pa ako sa sinasabi ng anak ko. Tiyak na hindi ikaw si Dragon Ina. Ang siyam na pagkakatawang karayom ng Diyos ay isang kasanayan sa panggagamot. Kahit na si Dragon Ina lang ang nakakaalam nito, hindi ibig sabihin na wala ng ibang makakapag-aral nito. Eksakto. Ang katotohanang pinagkadalubhasaan mo ang siyam na pagkakatawang karayom ng Diyos ay nagpapatunay lang na may kasanayan ka. Pero hanggang doon na lang iyon. Malayo ka pa para maging karapat-dapat magpanggap bilang si Dragon Ina. Tama, ang pagpapanggap bilang si Dragon Ina ay isang krimeng may parusang kamatayan. 100 beses itong mas malala kaysa magpanggap bilang ang alamat ng sining ng pakikipaglaban at ang reyna ng pananalapi. Ako ang reyna ng pananalapi at ang alamat ng sining ng pakikipaglaban. Sinabi ko na sa'yo dati pero hindi ka naniwala. Ngayon sinasabi kong ako si Dragon Ina at hindi ka pa rin naniniwala. Sino ang mag-aakalang ganito kakatanga? Talagang wala ng pag-asa. Sa tingin ko ikaw ang walang pag-asa. Ang alamat ng sining ng pakikipaglaban at ang reyna ng pananalapi ay walang-wala. Ang palasyo ng Dragon King ang kumokontrol sa yaman ng buong mundo. 100 Kowloon Group ang hindi makakapantay dito. Ang palasyo ng Dragon King ay may 100,000 pangunahing dalubhasa. Kahit ang mga bantay pinto ng palasyo ng Dragon King ay mga mandirigmang nasa antas ng Diyos ng pakikipaglaban. Sa pinakamabuti, makakapanggulo ka lang sa great siya. Paano ka naglakas loob magpanggap bilang si Dragon Ina, ang pinuno ng mundo? Tama, para sa iyong kasuklam-suklam na ginawa kanina, makikipag-ugnayan ako sa palasyo ng Dragon King kaagad. Papuntahin ko ang Dragon Guard, ang pinakamalakas na mandirigma ng Dragon Palace para personal na humarap sa iyo. Hello, Dragon Guard ba ito? May nagpapanggap dito bilang si Dragon Ina. Isa itong kasuklam-suklam na krimen. Dali-dali ka rito. Durugin natin sila para magsilbing babala sa iba. Matandang bruha, malapit nang dumating ang Dragon Guard. Patay ka na. Ako si Inang Dragon. Pagdating ng Dragon Guard, hindi ako ang mamamatay. Kayong lahat. Matandang bruha, aminado ako. Medyo humahanga ako sa'yo. Hindi ka lang matigas ang ulo. Sobrang makapal talaga ang mukha mo. Pwede kang magpanggap na sino man sa mundong ito, pero si Inang Dragon, gusto mo yatang mamatay. Tama, isang walang kwentang tulad mo, magpapanggap na si Inang Dragon? Kasing katawa-tawa ng pulubi na nagpapanggap na emperador. Si Inang Dragon ang pinakamahalagang pagkatao ko. Ang pagiging financial queen o martial arts legend, mga libangan lang yon. Una kong plano na ipamana sa'yo ang Kowloon Group. Tungkol naman sa Martial Alliance, yun ay ibibigay ko kay Zhao Liancheng. Bilang si Inang Dragon, gusto kong protektahan ang pamilya ko sa pagkakakilan lang ito. Pero sa huli, itinuring ko kayong pamilya at gusto nyo lang pala akong laslasin at kainin ng buhay. Tigilan mo na ang kalokohan, matandang bruha. Hindi na panahon para sa drama mo. Papunta na ang Dragon Guard. Sabik na akong makitang mamatay ka. Ikaw ba talaga si Inang Dragon? Siya ay isang tao na mas kapitapitagan pa sa pinuno ng Great Xia. Hindi mo pwedeng basta-basta magpanggap na siya. Matandang bruha, narinig mo ba? Kahit sarili mong anak, hindi naniniwala sa'yo. Ano pa ang saysay ng pagpapatuloy mo sa pagpapanggap? Ako talaga si Inang Dragon. Malungkot lang talaga sa tuktok. Kung hahayaan kitang lumaki bilang anak ni Inang Dragon, baka magiging isa kang spoiled at walang kwentang paslit. Pero swerte ko, ang aking Xiaotian ay naging isang bayani. Ngayon, maibibigay na ng ang lahat sa'yo ng walang alinlangan. Nagpapanggap kang si Inang Dragon. Lahat ng nasa paligid mo, pati ang anak mo, ay kasabwat sa kasalanan. Lahat kayo ay pupunta sa impyerno. Si Maman ay si Inang Dragon o hindi, ipagtatanggol ko siya anuman ang mangyari. Kung sino man sa inyo ang maglakas loob na saktan siya, hindi ko palalampasin. Mag-isa ka lang mutian, hindi mo kayang pigilan ng Dragon Guard. Naghahanap ng kamatayan ang nanay mo. Wala nang makakapagligtas sa kanya. Sayang naman, kakabangon mo lang, ngayon naman ay mapapatay ka dahil sa nanay mo. Eksakto. Kung ako ang nasa kalagayan mo, tatalikuran ko na ang nanay mo ngayon din bago kanya mapahamak! Akala mo ba katulad kita ng mga walang utang na loob na yan? Iniluwal at pinalaki ako ng nanay ko. Ano naman ang masama kung mamatay ako para sa kanya? Ano naman kung handa kang mamatay para sa kanya? Akala mo ba handang mamatay kasama mo ang lahat ng nasa paligid mo? Ang paglapastangan sa palasyo ng Dragon King ay magdudulot ng kakilakilabot na wakas. Tama, ang pagpapanggap bilang Inang Dragon ay isang pangunahing krimen sa palasyo ng Dragon King. Parurusahan ng pagkalipol sa buong pamilya. Kung alam mo ang nararapat, lumuhod ka na ngayon at magmakaawa. Kung hindi, papatayin ninyo ang inyong mga sarili at ang inyong buong mga pamilya. Kung talagang akala ninyo ako ay isang impostor, kayo naman ang lumuhod at magmakaawa. Nanay, lahat ay handang tumayo sa tabi mo dahil sa iyong pagkatao. Lahat ay handang maniwala sa iyo at sumuporta sa iyo.
Mabuti, bihira lang na ganito kataas ang pagtingin sa akin ng lahat. Kapag naayos ko na ang mga basurang ito, gagantimpalaan ko kayong lahat sa ngalan ng Inang Dragon. Tumigil ka na sa pagpapanggap, matandang bruha. Malapit nang dumating ang Dragon Guard. Pagdating nila, dudurugin nila kayong lahat na parang mga ipis. Pagdating ng Dragon Guard, doon natin makikita kung sino talaga ang mamamatay. Ang lakas ng loob mong magpanggap na Inang Dragon. Kahit 100 buhay mo, kulang pa rin, mamatay ka. Matandang bruha, dumating na ang Panginoong Dragon Guard. Patay ka. Kagalang-galang na Dragon Guard, ang baliw na babaeng ito ay naglakas loob magpanggap bilang Inang Dragon at dinungisan ang kanyang marangal na pangalan. Pakiusap, durugin ninyo siya agad-agad. Kayong mapangahas na baliw, naghahanap ka ng kamatayan. Idilat mo ang mga mata mo at tingnan mo kung sino ako. Tingnan ang ano. Isa ka lang na naglalaway na siraulo. Kapitan, pakiusap, dalhin ninyo agad ang babaeng ito sa hustisya. Kung hindi, bawat kung sino-sino ay yuyurakan na ang palasyo ng Dragon Hari at lalapastanganin si Inang Dragon. Tumahimik ka. Ito, Kapitan, bakit mo ako sinuntok? Dahil nananakit ako ng aso. Ikaw? Mga gwardya, palibutan ang mga taong ito na lumapastangan kay Inang Dragon. Opo, sir. Matandang bruha, walang kwenta ang matapang mong salita. Ang Dragon Guard mismo ang bahala sa'yo. Pagpapanggap kay Inang Dragon, buong pamilya mo ay lilipulin ng palasyo ng Dragon Hari. Ang anak ko ang nagulat sa'yo, impostor na ito. Magiging malaking tagumpay ito para sa kanya. Baka sakali pa nga ay magkaroon siya ng pagkakataong sumali sa palasyo ng Dragon Hari. Naglakas loob kang lapastanganin si Inang Dragon. Dakpin ang lalaking ito. Ano ang ginagawa ninyo? Oo nga, ito ang matandang bruhang nagpapanggap bilang Inang Dragon. Bakit kami ang dinadakip? Bulag ba kayong lahat? Siya nga ang Inang Dragon na sinasabi ninyo. Na nakatayo sa tuktok ng mundo, may napakalaking yaman, may walang katulad na kapangyarihan, at iginagalang na parang Diyos. Lumuhod kayo sa harapan niya ngayon. Paano ito nangyari? Paano maging Inang Dragon ang matandang bruhang ito? Kinumpirma na ng kapitan ng Dragon Guard ang kanyang pagkatao. Siya nga si Inang Dragon. Tapos na tayo? Sino ang mag-aakalang may ganoong kataas na katayuan ang ninang ni Xiaolong? Kung alam ko lang noon, hindi ko na sana siya pinakilala kay Xiaolong. Dapat sinabi ko sa kanyang kumapit sa hita ni Inang Dragon. Kung alam lang ninyo ito noon pa, mga walang utang na loob, hindi kayo karapat-dapat sa aking proteksyon. Inay, sino ang mag-aakalang ikaw pala talaga si Inang Dragon ang nasa ibabaw ng libo-libo? Oo, inay. Nag-alala talaga kami ni Xiaotian para sa'yo. Sino ang mag-aakalang kontrolado mo na pala ang lahat? Ang buong pagsubok ngayon ay para kay Mu Xiaolong at sa iba pa. Kung may mabuti siyang puso at tapat, maaari sana niyang mana ang lahat ng meron ako. Sa kasamaang palad, ipinakita ng pagsubok na ito ang kanyang tunay na ugali bilang isang walang utang na loob. Ninang, alam kong nagkamali ako. Nabulag ako ng kasakiman kanina. Pakiusap dahil sa mahigit 2 taon ng pag-aaruga, patawarin mo ako. Inay, pakiusap dahil ako ang iyong manugang, iligtas mo ang buhay ko. Mu Xiaolong, utang na loob sa pag-aaruga. Ngayon mo lang naalala ang utang na loob sa pag-aaruga. Sige. Kung gayon, ililigtas ko ang buhay mo. Salamat Ninang, salamat sa pagliligtas sa akin. Dahil kung papatayin ka lang ng ganon, napakadali para sa iyo. Bugbugin siya hanggang maging tanga, tapos baliin ang lahat ng kanyang mga buto. Mula ngayon, mamamalimos na lang siya para mabuhay. Daranas ka muna ng 100 beses na sakit na dinanas ng anak ko bago ka mamatay. Inang, patawarin ninyo ako. Hindi, Inang. Xiaolong, Inang, patawarin ninyo ako. Ina, si Mu Xiaolong ang may pakana ng lahat. Siya ang utak, kami ay mga kasabwat lang. Pakiusap, alang-alang kay Qing Shui, patawarin ninyo ang aming buhay. Oo, King Shui. Hindi mo naman pwedeng panoorin lang na magdusa ang iyong ama at kapatid, di ba? Nang magplano kayo laban kay Xiaotian at itaas ang inyong latigo sa akin, tumigil na ako maging miyembro ng pamilyang Liu. Ngayon, ako ay asawa ni Xiaotian. Sinasang-ayunan ko ang pagpaparusa ni Ina at ni Xiaotian sa inyong mga masasama. Magaling, yan ang magaling kong manugang. Masyado akong naging mabait sa inyo noon. Itinuring ko kayong mga tao, ngunit ang inyong mga ginawa ay ikinahiya ng mismong salitang tao. Mga guwardiya, ikulong sila sa mga kulungan ng aso. Yamang kinain ng mga aso ang kanilang konsensya, maaari silang gumugol ng natitirang buhay na parang mga aso. Dalhin ninyo sila palayo. Ina, Xiaotian,
Ikaw at si Chingse ay nakakita na sa wakas ng liwanag sa dulo ng tunel. Kahit na totoo ang libing na ito, makakapagpahinga na ako ng maayos ngayon. Ina, huwag kang magsabi ng mga ganyang bagay. Mula ngayon, kami ni Chingshui ay mananatili sa iyong tabi at aalagaan ka ng mabuti. May mahaba at masayang buhay pa tayong haharapin. Mabuti. Ang magkaroon ng mabuting anak na tulad mo at isang mabuting manugang na tulad ni Chingshui ang nagpapasaya sa akin ng 100 beses kaysa maging Dragon Mother.